Husband, hinaan mo lang ang boses mo. Paano kung may makarinig sa atin? Anong dapat ikatakot? Sa akin ang kumpanyang ito. Hindi niya sinasagot ang tawag. Posible kayang si Wuchi ay hindi pa tapos sa meeting? Para sa inyo at kay Mandalawang Presidenteng Wu, ang ikatlong anibersaryo ng inyong kasal ay handa na po, hinihintay na lang po ang inyong pagbisita. Magandang araw po, Presidenteng He. Tatlong taon na ang nakararaan. Dito sa lugar na ito, nag-propose sa akin si Wuchi. Kapag nakita niya ang lahat ng paghahanda para sa anibersaryo ng aming kasal, siguradong maaantig siya ng husto. Wuchi, ikaw. Asawa ko, bakit may problema ba? Bakit parang natataranta ka? Ngayon ang ikatlong anibersaryo ng kasal natin? Hindi mo naman siguro kinalimutan, di ba? Lagot na? Dahil sa sobrang pakikipaglaming kay Cheng Feifei, nakalimutan ko ang araw na pinapahalagahan ng husto ni Helene. Magsalita ka nga, Wuchi. Ano ba ang ginagawa mo? Gawin natin ulit. Ano? Kasi, maghahanda na sana ako para sa meeting. Ano, natatandaan ko iyon, hindi ko nakalimutan. May inihanda pa nga akong sorpresa para sa iyo. Mamayang gabi, magkikita ba tayo sa dating lugar? Sasabihin ko sa iyo ang lugar mamaya. Marami pa akong sorpresang hindi pa tapos ihanda. Sige kung ganoon, ibaba ko na ang tawag. Aray, sino ba iyan? Aray, sino ba iyan? Wuchi, ano ba talaga ang ginagawa mo? Wuchi, huwag mo muna ibababa. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit parang may naririnig akong boses ng babae? Wala ah, di ba magsisimula na ang meeting natin? Masyado lang talagang maingay dito. Wala kang ibang maririnig. Talaga lang ba? Sigurado ka? Wala ka bang kalokohang ginagawa sa labas ng hindi ko alam? Paano naman mangyayari yun? Napaka-busy ko sa pagpapatakbo ng kumpanya araw-araw. Pinsang. Wuchi, darating na ang inihanda kong sorpresa para sa'yo. Sasabihin ko ang address sa'yo mamaya. Sige po, ibababa ko na. Pupunta na ako sa meeting. Galit ba ang baby ko? May ibang babae ka na ba? Paano naman ako magkakaroon ng ibang babae? Sa sobrang busy ko sa kumpanya araw-araw, paano naman ako makikipagsabay sa dalawang relasyon? Nangangako ako bilang si Wuchi. Ikaw lang ang tanging mahal ko, Feifei. Kung hindi ay parusa niya sana ako ng langit. Sige na, sige na. Ipaliwanag mo sa akin. Sino ang pupuntahan mo mamaya at anong gagawin nyo? Birthday ko ngayon, matitiis mo ba na hayaan akong mag-isa sa araw na ito? Sandali lang. Mamaya kasi, may pag-uusapan kaming proyekto na nagkakahalaga ng $100 milyong. Noong nakaraan, sabi mo sa akin na gustuhan mo ang hikaw na iyon. Binili ko na para sa'yo. Maligayang kaarawan, baby. Nagkakahalaga ito ng $20 milyong. Mahal. Mahal kita. Pera naman talaga ito ni Helene, na hangal na babaeng iyon. Ang $20 milyong sa kanya ay barya-barya lang. Ate Feifei, itong hikaw mo ay $20 milyong, di ba? Mahal na mahal ka talaga ni President Wu. Inggit na inggit kaming lahat sa'yo. Siyempre naman, ang password ng bilyang ito, sa akin lang niya sinabi. Ito ang ating lihim na tagpuan sa ating mga date. Ate Feifei, ang bilyang tulad nito na nagsisimula sa halagang $100 milyong, hindi pa kaming magkakaibigan nakakapasok dito kailanman. Ngayong araw, talagang napakaswerte namin dahil kay Ate Feifei. Diyos ko, hindi nga naman maikakailang ang bilyang ito ay para lamang sa mga totoong mayayaman. Ang sasakyang ito, kaparehong-kapareho ng kay Ate Feifei natin. Ang sasakyang iyon. Hindi ba yan ang sasakyang ibinigay ko sa'yo? Di ba iyan ang kotse na niregalo ko sa iyo? Iyang dalawang sports car na tig $3 milyong. Naka-couple design at ako mismo ang nag-order. Para iyon sa inyo ni Wuchi bilang regalo para sa 3rd anniversary ninyo. Tig-isa kayo ng sasakyan. Babayaran na lang kita.
Ako ang pinsang mo. Hindi ko kailangan ng 6 na milyong dolyar mo. At isa pa, noong kinasal ka, nasa abroad ako. At hindi nakauwi, kaya tanggapin mo na ito bilang pambawi ko sa inyo. Yung kotseng ibinigay mo sa akin, si Wuchi ang gumagamit. Siguro magkamukha lang sila. Dito sa loob ng Villa Subdivision, maraming tao ang may ganyang klaseng sports car. Hindi. Imposible kayang nambababae si Wuchi at pinapagamit niya ang kotse sa ibang babae? Pinsang, huwag kang magsalita ng masama. Naghuhula lang naman ako. Ang Haicheng Bank ay gumastos ng eksaktong 20 milyong dolyar. Eksaktong 20 milyong dolyar. Natanggap na po namin ang bayad. Ang modelong ito ng hikaw. 2 lang po ang mayroon kami sa shop. Ang naaalala ko noong huling beses ay binilhan niyo rin po ang inyong asawa. Ngayong beses naman, Hindi gusto ng asawa ko na may kaparehong gamit ang iba, kaya pinuntahan ko ito para bilhin na lahat para sa kanya. kakaingit naman po ang asawa ninyo. Ibabalot ko na po ito. Sige, salamat. Kung hindi lang para pasayahin si Cheng Feifei, hindi ko na kailangan gawin pa ang lahat ng ito. Sa bagay, pera naman ni Hilin ang ginagastos ko, at hindi naman siya kailanman nakikialam sa mga gastos ko. 20 milyong dolyar na naman. Sandali lang, lagi siyang gumagastos ng ganoon kalaki. Hindi mo ba tinitingnan kung saan napupunta iyon? Nagitiwala ako sa kanya. Talagang bulag ka na sa pag-ibig. Naku Pinsang, wag na nating pag-usapan iyan. Mamayang gabi ay magkikita kami ni Wuchi para ipagdiwang ang 3rd anniversary namin. Puntahan mo na doon at kunin mo iyong red wine na dinala mo galing abroad. Tara. Feifei, kailan ba ang kasal ninyo ni Wuchi? Napakayaman niya. Siguradong ang kasal ninyo ay pinaka-ingrande sa buong Haicheng. Pagdating ng oras, dapat ay imbitahan mo kaming mga kaibigan mo para umattend ha. Welcome sa ating secret base. 3rd wedding anniversary? Feifei, mali naman ang ginagawa mo. 3 taon na kayong kasal ni President Wu. Bakit hindi mo sinasabi sa aming mga kaibigan mo? Kasal? Anong nangyayari? Hindi ba dapat ay para sa birthday ko ito? Oo nga. Matagal na naming hinihintay na makatikim ng handa sa kasal nyo, tapos lumalabas na kayong dalawa ay nag-enjoy sa inyong secret marriage. Ngayon, dapat kaming gumastos sa iyong birthday party ng 8 milyong dolyar, kundi ay hindi ka namin papaalisin. Ang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. At dinala ko pa ito galing sa ibang bansa para sa iyo. Hi! Wuchi, sulit ba talaga siya nagastusan mo ng napakalaking halaga? At handaan ng ganitong kalaking sorpresa? Naku, hindi lang naman ito para sa kanya. Dahil ito rin ay para sa 2nd anibersaryo ng aming kasal. Tara na Pinsang, sa villa ko ay hindi pa handa ang lahat. Hindi pa handa? Tara na. Hindi ko akalaing si Wuchi ay ganito karomantiko. Ginawa niyang wedding anniversary celebration ang birthday party ko. Eksaktong 3 taon na kaming magkasama, kaya ngayong araw ay ituturing ko itong ibang paraan ng kanyang pag-propose sa akin, hehe. Uy, Feifei, magsalita ka naman. Bakit kayo lihim na ikinasal ni President Wu? Baka naman mayroon siyang ibang babae sa labas. Che, malas ang bibig mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Ililig ng mga mayayaman ng ganyan. Uso na ang secret marriage ngayon. Lalo na at ang Feifei natin ay papasok na sa entertainment industry. Siguro iyon ang dahilan. Tama. Mamaya ay hihilingin ko kay Wuchi na pumunta rito para magpaliwanag sa inyong lahat. Sa ngayon, mag-party muna tayo. Woohoo! Yahoo! Salamat mahal para sa lahat ng inihanda mo. Gustong-gusto ko ito. Nag-utos na ako sa mga tao na magpadala ng red wine sa inyo, malapit na sigurong makarating iyan. Mahal kita, husband. Mamayang gabi ay susunod ako sa lahat ng gusto mo. Napakadaling lokohin ng mga babae. Hanapan mo lang ng venue para sa birthday party, at regaluhan mo lang ay nagiging sunod-sunuran na, at hibang na hibang. Hehe. Bakit ang ingay doon sa loob? May inimbita ka pa bang iba? Huhu. Sino-sino kayo?
Anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Nag-deliver lang ng gamit? Ibigay mo na iyan sa akin? Bingi ka ba? Ibigay mo sa akin ang gamit? Pagkatapos ay pwede na kayong umalis. Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mo. Bakit naman hindi? Walang hiya ka. Sino ang walang hiya? Tama na iyan. May hindi kayo alam. Ang babaeng iyan sa tabi ko ay ang kaklase kong mahilig magpanggap. Noong nag-aaral pa ako sa ibang bansa, siya si Helen. Sino ang mag-aakalang delivery rider na siya ngayon? Wow! Kaya pala ikaw iyon, iyong pinapakain ng matandang mayaman, yung makapal ang mukha na campus bell. Ha ha! Anong campus bell? Para siyang katatawanan. Parehong-pareho sila ng babaeng ito sa tabi niya. Pawang mga katatawanan lang. Tama, isa lang siyang kabit. Tingin ko, noong graduate na siya at kumupas na ang kanyang ganda, sinipa na siya ng mayamang lalaki. Kaya ngayon, bumalik siya rito at nagde-deliver na lang. Heto, tip mo. Salamat sa pagdala ng red wine dito. Napakalaking katatawanan. Hahaha, naku naman. Anong problema mo? Kulang pa ba ang mga ito? Tingin ko ay binayaran ka na ng asawa ko. Ikaw nakabit, bitawan mo ako. Gusto mo bang ma-complain? Ay, Ay, Fei, o siya ka lang ba? napakasakit. Nababaliw ka na ba, Hilin? Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Kilala mo ba kung sino ang asawa ko? Gusto mo bang utusan ko siyang tapusin ka na ngayon? Eh di tawagin mo siya. Ako ang nag-ayos nito. Ang bahay na ito ay sa akin. Pumasok kayo ng walang pahintulot. Pinakialaman ang mga gamit ng may-ari. At naglakas loob pa na parusahan ako. Hindi ba kayo natatakot na mabilanggo ng matagal? Sinasabi mong sayo ang bahay na ito? Sinasabi mo bang sayo ang bahay na ito? Siyempre, bakit hindi? Umalis na kayo rito. Mali, nakasulat na dito na para ito sa 3 anibersaryo. Nagkataon namang ang asawa ni Fei at ang kasal nila ay pang 3 taon na. Ikaw na masamang babae ka. Bulag ka ba? 3 anibersaryo rin niya? Total naman ay naniniwala na silang kasal na kami ni Wuchi. Itutuloy ko na lang ang pagpapanggap. Hilin, ito ay lugar na inihanda ng asawa ko para sa aking birthday party. Mamayang gabi ay personal siyang pupunta rito. Selos na selos ka lang talaga. Kayong dalawa, ibaba nyo na ang alak at lumayas na kayo. Sapat na ang tip na ito para sa inyo na parang nakarami na kayong deliver, wag na kayong magmatigas pa. Cheng Fei, sino ba ang asawa mo? Ito ay regalong galing sa asawa ko. Isang hikaw na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Iilan lang sa buong Haicheng ang kayang bumili nito. Siguro naman ay alam mo na kung sino siya? Ang hikaw na ito ay sa akin. Ang hikaw na ito. Sige po. Ma'am, napakaganda po ng panlasa nyo. Ang mga hikaw na ito ay ang tanging pinaka-espesyal na koleksyon sa aming tindahan. Ang presyo ng isang pares ngayon ay 20 milyong dolyar po. Sa tingin ko ang isang... Dahil gusto niya, bilhin na natin ito para kay Hilin. Para sa 3 anibersaryo natin, gawin nating sorpresa. Kahit 20 milyong dolyar pa yan, pera naman niya ang gagamitin. 20 milyong dolyar na naman? Grabe ang gastos niya araw-araw, hindi mo ba sinusuri kung saan siya pumupunta? Tamang-tama at ganoon ang hikaw. Pati ang halagang 20 milyong dolyar, hindi mo ba talaga pinaghihinalaan ang asawa mo? Cheng Fei, sino ba talaga ang asawang sinasabi mo? Siya? Siya ang mabuting lalaking kailanman ay hindi mo makukuha. Ang presidente ng Shanglin Group, si Wuchi. Talaga palang si Wuchi iyon. Nagtataksil ba si Wuchi? Ay, sino ba yan? Boses ng babae. Nainggit ka ba? Kahit na nasa ibang bansa ka noon. At umasa ka lang sa mga matatandang lalaki, na kahit ang lahat sa iyo ay mas higit sa akin. Ngayon ang asawa ko ay isa ng boss na may halagang 100 bilyong dolyar. Hindi mo kailanman siya maaabot o mapapantayan. Kayong dalawa, wag na kayong mag-iskandalo dito. Baka gusto ninyong ang asawa ni Sister Fei ay parusahan kayo sa buong industriya. Sa tawag ni Wuchi kaninang tanghali, ang boses ng babae ay katunog ni Cheng Fei. Posible kayang silang dalawa ay matagal na palihim na magkasama? Bingi ka ba? Hilin, umalis ka na dito. Aray, Ano ka ba sa akala mo? Para hawakan siya. Kilala mo ba kung sino siya? hindi ba't isa lang siyang masamang babaeng umaasa sa matatandang lalaki para sumikat? Ako ang asawa ng presidente. Wala siyang binatbat. Iyang suot mong hikaw na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar.
ay binili ni Wuchi gamit ang pera ko. Ano? Ginamit ni Wuchi ang pera mo? Pati na ang sports car sa labas, siguradong hiniram lang ito sa iyo ni Wuchi, di ba? Anong hiram ang sinasabi mo? 3 taon na kaming kasal, kaya ang kanya ay sa akin na rin. Ang sports car na iyon ay regalo sa akin ng pinsan ko para sa aking wedding anniversary. 2 lang iyan, eksaktong magkatulad. Nang dumating kayo kanina, dapat ay nakita na ninyo ito. Naalala ko na, ang 2 sasakyang iyon ay orihinal na ibinigay ko kay Helen. Hindi ko akalaing ipapahiram iyon ni Wuchi ng palihim sa mga katulad ninyong walang modong babae. Itigil mo ang pagsisinungaling. Sino ang nakakaalam kung saang matandang lalaki ninyo ito hiniram? At nagkataon lang na katulad ng sasakyan ko, napakawalang kwenta. Chuy! Helen, tawagan mo na agad si Wuchi para pumunta dito, para malaman na ang totoo. Eksakto, tumatawag na ang asawa ko. Papataboy ko na kayo agad sa buong lungsod. Hello, husband? Tungkol doon sa delivery driver ng wine na kinuha mo, napakakatawa niya. Sinasabi niya kasing yung hikaw na binigay mo sa akin ay galing sa pera niya. At sinasabi rin niya na ang binigay mong sports car ay galing din sa pera niya. Hindi ba't napakakatawa noon? Anong sa kanya nang galing? Simpleng pag-deliver na lang, hindi pa magawa ng maayos. Maghintay lang siya, maglalabas ako ng utos na iban siya sa buong industriya. Boses nga talaga ito ni Wuchi. Walang hiyang lalaki. Kaya bilisan mong pumunta rito para samahan ako sa birthday ko. At pakiusap, paalisin mo na rin itong 2 makulit na delivery driver. Kailangan ko pang maghintay ng sasabihin ni Hilin. Ito ang pinakamahalagang araw para sa kanya, ang wedding anniversary namin. Kapag hindi ko siya sinamahan, tiyak na iiwanan niya akong walang-wala. Hello, husband? Magsalita ka naman? Hello? Oo. Hindi ba nasabi ko na sa'yo na may $100 milyong na proyekto akong dapat pag-usapan, kaya hindi ako makakapunta? Sige na. Papadalhan ko na lang ang property management para ayusin yan. Pagkatapos ay maglilipat ako ng $1 milyong sa'yo, mag-enjoy na lang kayo ng mga kaibigan mo. Sige, kung ganoon. Pero huwag mong kalimutang bumawi sa birthday ko bukas ha. Love you, husband. May pumasok agad na $1 milyong. Nako, Sister Faye, kinakainggitan ka talaga namin. Iba talaga ang aming Sister Faye, hindi katulad ng isang hamak na kabit ng matanda na si Helen. Ipatawag mo agad ang Wuchi na iyan dito para magmakaawa at humingi ng tawad sa'yo. Wuchi, pumunta ka agad dito sa East Suburb Villa. Wuchi, pumunta ka agad sa villa sa Eastern Suburbs. Sino po ba si Ma'am Cheng Feifei? Tagahatid ng pagkain? Alak ba yung dala niya? Kung delivery rider lang siya, ibig sabihin silang 2 ay. Oo. Ako si Cheng Feifei. Ikaw ba yung delivery rider ng alak? Opo, tama po. Naligaw po kasi ako rito sa loob ng villa area, kaya po ako nahuli ng dating. Sana naman po ay huwag magpaabot ng reklamo kay Mr. Wu. Umalis ka na. Ito ang $200. Isipin mo na lang na bayad sala ito dahil napagkamalan kang tagahatid ng pagkain. Ibalot mo na yung pinsan mo at lumayas na kayo dahil magpapaparty pa kami mamayang gabi. Kayo ang dapat na lumayas. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Lumabas na kayo sa bahay ko ngayon din. Kundi kapag dumating ang seguridad, wala sa inyong makakaligtas. Anong ebidensya mo na sa'yo ang bahay na ito? Ang asawa ko ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Sige, gusto mo ng ebidensya? Assistant Zhang, pumunta ka sa bahay ko ngayon din at kunin mo ang titulo ng villa sa Eastern Suburbs. Kapag nailabas mo ang titulo ng bahay na ito, akong si Cheng Feifei ay susunod sa lahat ng gusto mo. Mahal, 4:00 na. Handa na ba ang lahat para sa anibersaryo natin? May inihanda akong regalo na nagkakahalaga ng $20 milyong at hindi na ako makapaghintay na maipakita ito sa'yo. $20 milyong? Tingin ko ay gusto ka lang niyang paasahin agad para may oras siya mamaya sa masamang babaeng yan. Ang venue ay nasa hotel pa rin na yun, pero ang oras na dating 5:00 ay naging 10:00 na ng gabi. Bakit hindi mo na lang siya palayasin agad? Bigyan natin si Wuchi ng sapat na oras para makapunta siya sa kaarawan ni Cheng Feifei. Mamaya, ganito ang gagawin natin. Ang walang hiyang lalaking ito, tiyak na ang imahe niyang mabuting asawa sa labas, ay siguradong madudurog na.
10:00? Kung ganoon, may sapat na oras na para i-celebrate ang birthday ni Feifei. Feifei, mamaya ay gagawin ko. Napakasaya ko. Tinanggihan ng asawa ko ang negosasyong nagkakahalaga ng $100 milyong para lang makasama ako sa birthday ko. Ang lalaking ito, magaling talaga siyang gumawa ng paraan sa oras niya. Wow, Ate Feifei, sobrang mahal ka talaga ng asawa mo. $100 milyong na proyekto yun, ha? Sus, ang ating si President Wu naman ay mayamang lampas 100 bilyon. Wala lang ang $100 milyong na yan kumpara sa importansya ni Ate Feifei. Narinig mo ba? Hilen, kung alam mo ang makakabuti sa'yo, umalis ka na dito. Kahit sino pang dumating, ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Kapag dumating na ang titulo ng lupa, lumayas ka kasama ni Wuchi. Ikaw, Anong ikaw? Sa sobrang taranta mo, para kang isang kabit na nahuli sa akto. sinong tinatawag mong kabit? Sinong kabit? Sino ang kabit? Pasensya na, Feifei. Nahuli kami ng dating. Maligayang kaarawan. Tamang-tama ang dating nyo dalawa. Hawakan nyo ang dalawang babaeng ito. Anong ibig sabihin nito, Feifei? Sino ba sila? Silang dalawa ay nandito para sirain ang birthday ni Feifei. Kung matutulungan niyo ang aming Sister Fei ngayon, ang asawa ni Sister Fei ay isusuwerte kayong makapasok sa Shanglin Group. Shanglin Group? Kahit sa panaginip ay hindi. Kahit sino pa silang dalawa, sa Shangling Group na yan, siguradong papasok ako. Ano pang hinihintay nyo, sugod? Lumalabag na kayo sa batas. Kung gusto ninyong makapasok sa Shanglin Group, dapat kayong dumaan sa akin. Walang kapangyarihan si Wuchi sa bagay na ito. Manahimik ka, wala kang hiyang babae. Kayong mga namamahala ng property na ito, paano nyo ito pinapatakbo? Bakit nyo pinapapasok ang kung sino-sino sa bahay ko? Sinasabi ko sa inyo, kapag may nangyaring masama sa asawa ko, sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa inyo sa buong lungsod? Mga walang kwenta. Papunta na po ako sa bahay nyo. Magiging ligtas po ang inyong may bahay. Bago pa ako makarating sa villa, kapag hindi pa iyan naayos, pagbabayarin ko kayong lahat. Opo. Sumunod kayo sa akin. Hindi ba't magaling ka? Hindi ba't sa'yo ang bahay na ito? Nasaan ang assistant mo? Bakit wala siya rito at hindi dala ang titulo para iligtas ka? Kapag dumating si Wuchi, tingnan natin kung makangiti ka pa. Sige na, itigil nyo na iyan. Kahit ganyan na ang itsura mo, napakaganda pa rin ang mukha mo. Nakakasuka ka. Pero balewala rin iyon dahil si Sister Fei ang asawa ng presidente ng Shanglin Group, mas sikat at mas mayaman kaysa sa iyo na nanggaling lang sa ibang bansa. At ikaw naman, kahit na inaapi ka na ng ganyan, walang kahit sinong darating para tulungan ka. Sinong nanggugulo rito? Sino ang nanggugulo rito? Ikaw ba ang property manager ng villa area na ito? Sakto ang dating mo. Kapag may mangyaring masama sa asawa ko, ipapahiya ko kayong lahat kayong mga walang kwentang tao. Kinakausap kita, bingi ka ba? Bilis! Kunin niyo ang mga nanggugulo na ito at itapon sila sa labas. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Kayong mga tauhan ng property manager, mga bulag ba kayo? Naglakas loob kayong hawakan si Sister Fei. Pasensya na at naging maluwag ang seguridad ngayon, pagkukulang po ito ng aming pamunuan. Pagkaalam namin ng balita mula kay Mr. Wu, agad kaming pumunta rito. Hindi ko inaasahan na mababastos ang dalawang panauhin. Sana ay masabi niyo po kay Mr. Wu na maayos ang serbisyo namin dito. Teka lang, sinabi mong si Mr. Wu, si Wuchi ba ang nagpapunta sa iyo rito? Tama po, mismong si President Wu ni Shanglin Group. Sa kanya ang bahay na ito, kaya natural lang na siya ang nag-utos sa aming parusahan. Kayong mga bastos na nilalang. Walang hiya ka, wala kang alam. Ako ang asawa ng presidente. Gusto mo na bang mawala ng trabaho? Ano? Ikaw si Geneng, Wu? Layas! Umalis na kayong lahat! Talagang hinahamon niyo ako, ano ba ha? Pati ang mga tauhan ko binabastos niyo. Ikaw ang manager, hindi ba? Ang bahay na ito ay nasa ilalim ng pangalan ng pinsan kong si Hilin. Hindi mo ba iyon alam? Sa ilalim ng pangalan mo? Ang bahay na ito ay regalo ng nanay ko sa akin noong bumalik ako rito 3 taon na ang nakakaraan. Ano po ba ang nangyayari rito? Hindi sinabi ni President Wu kung sino ang asawa niya? Ang sabi lang niya ay inaapi siya? Sino ba talaga rito si Gning? Wu? At sino ba talaga ang may-ari ng bahay na ito? Bago ka lang bang property manager?
Opo. Itong villa area kasi nagpalit ng management company noong nakaraang taon. Kaya pala, isang beses lang nakapunta rito ang pinsan ko. Dahil hindi naman siya rito nakatira, kaya normal lang na hindi mo siya namukhaan. Huwag ka nang magpanggap. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa asawa ko. Wala kang kahit anong kinalaman dito. Che, Ito kaya ang nagsilbing secret paradise ni na President Wu at Sister Faye? Walang ibang taong nakakapahansok dito. Lalo na ang katulad mong si Hilin na isang masamang babaeng walang kwenta. at kung hindi ka naniniwala, pwede nating tingnan ang CCTV. Paniguradong may kuha roon noong isinama ako rito ng asawa ko. Ano ka mo? Sinasabi mo bang madalas kang dinadala rito ni Wuchi? Siyempre naman, 3 taon na kaming gumagawa niyan. Naiinggit ka ba? Talagang nagawa ni Wuchi na ang lugar kung saan siya nag-propose sa akin ay gawin niyang hideout para makipagkita sa babae niya. Alin, magpakasal na tayo. Halika. Tandaan mong ito ang magiging secret base nating dalawa. Kapag pangatlong anniversary na natin, magdidiwang tayo dito sa lugar na ito, okay? Walang hiya ka talaga, Wuchi. Hindi mo lang kinalimutan ang pangako mo para sa 3rd anniversary, kundi dito mo pa itinira ang babae mo sa loob ng 3 taon. Tumatawag na ang asawa ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang drama mong masamang babae ka. At kayong mga taga-property, makinig kayong mabuti sa akin at panoorin niyo kung sino ang tunay na donya sa bahay na ito. Hello mahal, malapit ka na ba? Sasalubungin na kita sa labas. Hello honey, malapit ka na ba? Sasalubungin kita. Malapit na, babe. Malapit na ako. Sandali lang. Naasikaso na ba ng property management yung delivery boy? Naku, nagkamali kami kanina. Hindi pala sila delivery riders pero mukhang kilala mo sila. Ha? Kilala ko? Oo, at parang magkakilala kayo base sa records. Bakit naman ako makikipagkilala sa mga mahirap na mahilig mag-feeling? Biro mo lang ba yan, babe? Wuchi, noong una, hindi kita pinagtabuyan kahit na wala kayong wala noon. Ngayon at ginamit mo ako para umangat, at namumuhay ka na ng marangya, nakalimutan mo na ang pinanggalingan mo. Ay, kilalang kilala mo talaga siya. Siya yung lagi kong nababanggit sa iyo. Yung kasama ko sa ibang bansa noon na masamang babaeng mahilig mamingwit ng matatandang lalaki. Ano namang level ng babaeng ganyan? At nagawa pang manggulo sa birthday mo, utusan mo yung management na paalisin na sila. Baka madumihan pa ang ating secret dating base. Narinig niyo ba? Kayong mga management? Ang boses ng asawa ko, imposibleng magkamali kayo, di ba? Sige na, malapit na ako. Sinasabi ko sa inyo, kapag bago ako makarating ay hindi nyo pa naayos ang problemang ito, pagbabayarin ko kayong lahat. Kayong mga walang kwentang tauhan. Tama po. Boses po ito ni Mr. Wu. At iyan din ang pinag-utos ni Mr. Wu kanina lang. Bilisan nyo at hulihin ang 2 masamang babaeng pumasok nang walang paalam. Ikulong sila. Kilos na. Nagawa niyo pang magpanggap na may-ari ng bahay na ito, mukhang naghahanap kayo ng parusa. Sabi ko sa inyo, bahay ko ito. Anong bahay mo? Sige nga. Kung totoo, ipakita nyo ang titulo ng bahay. Geng, Wu, mukhang hindi na kailangang bigyan pa sila ng pagkakataon, dalhin na agad sila sa police station. Bitawan niyo ako. Pagsisisihan niyo ito. Nagsisisi ako na hindi ko kayo agad pinalayas dito. Presidenteng He. Presidenteng He, bitawan niyo siya. Presidenteng He. Presidenteng He. Bitawan niyo siya. Gusto niyo ba talagang parusahan ha? Ang kaharap niyo ay ang presidente ng Xiangling Group. Ano? Siya ang presidente? Siya raw ang presidente. Eh ano naman ang asawa ko? Hindi man lang marunong magsinungaling ng maayos, nakakatawa. Presidenteng He, maayos ka lang ba? Hilin, ang assistant na ito ay mas maaasahan kaysa sa hayop na si Wuchi. Hindi ko talaga alam kung bakit mo siya pinatulan noon. Presidenteng He, ito na po ang titulo ng bahay na hinihingi niyo. Tingnan nyo ang hawak niyang pulang notebook na iyon. Titulo ba ng bahay iyon? May titulo talaga siya ng bahay. Posible kayang ang bahay na ito ay may kinalaman talaga kay Hilin? Mahal, nasaan ka na ba? Ang mga tauhan ng building na ito ay mga inutil, 2 babae lang hindi pa maayos.
Hello, President Wu. Nandyan ka na ba? Nandito na ang ulo mo. Sinasabi ko sa iyo, kung sa loob ng 5 minuto ay hindi mo ito naayos, lagot ka sa akin! Wu. President Wu, wag po. Bingi ka ba? Sinabi na ng asawa ko, darating na siya rito sa loob ng 5 minuto. Bilisan nyo na, at palayasin ang 2 masamang babaeng ito. Gusto nyo bang maparusahan kayong lahat dito? Ang isa rito ay ang presidente ng Shanglin Group at ang isa naman ay may titulo ng bahay na ito. Wala akong mapipili sa kanila. Siguradong ang pulang papel na iyan ay titulo lang ng isang maliit at lumang bahay na ginagamit niyang panloko. Tama, tama. Kumuha lang siya ng kung anong pulang folder para magkunwaring titulo ng mansyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Sige nga, kung matapang ka, buksan mo iyan para makita naming lahat. Kaya mo ba? O puro ka lang pagpapanggap? Sus, Talagang ayaw niyo tumigil hanggang hindi niyo nakikita ang katotohanan? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan ng maigi. Ayaw mo talagang sumuko hanggat hindi ka napapahiya? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. sus, nagpapanggap lang yan. Ano ito? Mukhang totoo na ito. Ang bahay na ito ay talagang ang kay Miss Hilin. Bulag ka ba? Paano magiging totoo yan? Si Hilin ang may-ari. At isa itong pribadong pag-aari? Cheng Feifei, sabihin mo sa akin ngayon, sino ba talaga ang dapat lumayas? Anong gagawin natin? Feifei, ang titulo ng bahay na ito ay mukhang hindi naman peke. Sa may-ari ng villa na ito, bakit nakapangalan kay Hilin? Feifei, ang password ng villa, hindi ba't galing sa asawa mo? Ang asawa mo at si Hilin, ano ba talaga ang relasyon nila? Puro kasinungalingan to. Anong titulo ng bahay? Panggap lang ang lahat ng ito. Ang galing mo, Hilin, para lang magpasikat sa harap ko, kumuha ka pa ng lalaki. Para gumawa ng peking titulo. Hindi ka ba natatakot na makulong habang buhay? Sa tingin ko rin, peke ang titulong ito. Akala mo ba kung pupunitin mo ang titulo, ay magiging pag-aari na ito ni Wuchi? Nakakatawa ka. Darating na rito ang asawa ko. Tingnan natin ang sasabihin niyo mamaya. Asawa ka ng asawa? Napaka-sweet nyo namang dalawa. Siguro naman ay kasal na kayo? Ilabas mo ang marriage certificate, pakita mo sa amin, para mapatunayan ang katayuan mo bilang asawa ng CEO or maging asawa ng CEO. Ako. Ano? Dahil kasal ka na, hindi mo na ba maipakita ang marriage certificate mo? 3 taon lang kaming nag-date ni Wuchi at nagkunwari lang naman ako ngayong araw para mag-angas. Kaya nagkunwari akong kasal na kami. Pero saan naman ako kukuha ng marriage certificate ngayon? Sa wakas, nandito na rin. Buti na lang at uto-uto itong si Hilin. Binago niya ang oras ng anniversary sa 10:00 ng gabi. Ngayon ay marami na akong oras para makasama si Feifei. Mahal kita, asawa ko. Susundin ko ang lahat ng gusto mo mamayang gabi. Asawa ko, biglang nagkaroon ng proyektong nagkakahalaga ng $100 milyong ang kumpanya. Napakasinungaling talaga. Kaya pala hanggang ngayon ay hindi mo pa nahuhuli ang pagtataksil niya. Oo nga, Sister Faye. Ipakita mo na ang marriage certificate na iyan. Tama, ilabas mo na yan, para tumahimik na sila. Tama siya, Feifei. 3 taon na kayong kasal ni President Wu. Pero, hindi mo kailanman inanunsyo sa publiko ang kalagayan ng inyong kasal. Hayaan mong mamangha ang lahat ngayon. Huwag mong sabihin kabit ka lang. Walang hiya ka. Ano lang? Sino ba naman ang laging dalang-dala ang marriage certificate nila? Nasa bahay lang ang marriage certificate ko. Nagkataon lang dala ko ang sa akin. Ano? Kasal ka na? Sino ba ang asawa mo? Siguro ay iyong matandang lalaki na bumubuhay sa iyo sa ibang bansa? Cheng Feifei, kilalang kilala mo ang taong ito. Ha? Tignan mo ng mabuti. Ito ang lalaking palamunin na kasama mo sa loob ng 3 taon. Wuchi. Ito ba ang lalaking tinatustusan mo sa loob ng 3 taon? Wuchi. Cheng Feifei, ngayon ay sabihin mo sa amin kung sino ba talaga ang kabit.
Paano nagawang pakasalan ni Hilin si Wuchi? Posible bang ang pagdiriwang ng 3 anibersaryo ngayong araw ay si Hilin talaga ang naghanda? Feifei, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't si Helen ay kinakasama ng isang matandang lalaki? Paanong nagpakasal siya sa asawa mo? Paanong nagawang pakasalan ng isang lalaki ang 2 babae? Siguradong mayroong mali sa nangyayaring ito. Ako, Ang mali dito ay si Cheng Feifei. Hinding-hindi siya nagpakasal kay Wuchi. Nanatili lang siyang kabit niya sa loob ng 3 taon. Fei, totoo ba ito? Paano mo nagawang maging kabit? Ngayong 3 anibersaryo, hindi ba't ikaw, Feifei, ang nag-ayos nito? Diyos ko, Feifei, bakit mo nagawa ito? Pike? Lahat ng ito ay fake. Kahit ang titulo ng lupa, pati ang marriage certificate, lahat iyan ay edited lang. At itong wine na ito, Cheng Feifei, ang bote ng wine na ito ay nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. Regalo ito na dinala sa akin ng pinsan ko galing abroad. Paano mo balak itong bayaran? 8 milyong dolyar? Sino naman ang niloloko mo? Tingin ko hindi pa ito aabot ng 80,000 dolyar. Makukulong ka dahil sa pagbebenta ng peking alak. Idagdag mo pa ang paggawa mo ng peking titulo at marriage certificate. Siguradong sa kulungan na ang tuloy mo. Diyos ko, tunay nga ang wine na ito, ang nakalagay na presyo sa official website ay eksaktong 8 milyong dolyar. Ano? Anong gagawin natin? Kahit pagsamahin ang lahat ng ari-arian natin, ay hindi natin mababayaran iyan. Feifei, ito. Ikaw ang bumasag niyan. Wala kaming kinalaman dyan. Ang 8 milyong dolyar na ito, hindi pwedeng kulang ng kahit isang kusing. Ang 8 milyong dolyar na ito, hindi pwedeng kulang kahit isang sentimo. Saan siya kumuha ng ganito kamahal na alak? Kahit pa itong binigay ni Wuchi na isang kahon para sa akin, sa tingin ko ang kabuuan nito ay hindi man lang aabot sa 1 milyong dolyar. Ang isang bote na ito ay nagkakahalaga talaga ng 8 milyong dolyar? Feifei, wala ka bang pera? Anong pinagsasabi mo? Ang ating si Feifei ay may isang pares ng hikaw na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Bukod pa riyan, ang panggastos lang ni President Wu ay lampas 1 milyong dolyar na. Tama. Basta humiling si Sister Fei. Kahit magkano pa yan, siguradong ibibigay iyan ni President Wu po. Kung ganoon ay sigurado kayo na magbabayad si Wuchi. Bakit hindi mo subukang tawagan siya para tulungan kang bayaran ang 8 milyong dolyar na ito? Sa tingin ko ang asawa ko ay nasa loob na ng parke. Maghanda kayong lahat. 8 milyong dolyar lang yan. Maliit na halaga. Bakit wala kahit isang tao dito sa property office nyo? Bumalik kayo rito agad. Yari na, pumunta si President Wu sa property office. Kailangan ko nang pumunta roon agad para humingi ng paumanhin sa kanya. Ang gulo rito sa lugar na ito ay hindi ko na kayang ayusin. Hayaan na lang natin si President Wu mismo ang umayos nito. Saan ka pupunta? Gusto mong tumakas ng hindi pa naayos ang lahat? Ako, nakikita ko na mag-aalas 5 na. Halos alas 5 na ng hapon. Malapit na sigurong dumating si President Wu po. Ganito na lang. Ako na ang personal na sasalubong kay President Wu para siya na ang personal na mag-asikaso para sa inyo. Tara na. Alas 5 na pala agad. Assistant Zhang, pumunta ka na sa paaralan para sunduin ang anak ko. Pero paano po rito? Ayos lang. Si Wuchi na ang bahalang mag-ayos kapag dumating siya. Bilisan mo na. Mas importante ang anak ko. Opo. Hello, hubby. Sa wakas ay sinagot mo rin ang tawag. Anong ginagawa mo kanina? Sa tingin ko ay papunta na ang property management para sunduin ka. May inaasikaso lang ako sa office. Pagkatapos nito ay pupuntahan na kita, baby. Ano kasi? Hindi ko sinasadyang mabasag ang bote ng alak ng ibang tao. Nagkakahalaga ito ng 8 milyong dolyar. Pwede mo ba akong padalhan ng pera? Ano? 8 milyong dolyar. Ano? 8 milyong dolyar? Ay, hindi ko naman sinasadyang mabasag iyon. Sino bang mag-aakalang napakamahal niyon? Akala ko ay ilang daan lang iyon. Sige. Birthday mo naman ngayon. 8 milyong dolyar kung 8 milyong dolyar. Inilipat ko sa'yo mamaya, okay? Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Wuchi, dahil nagawa mo akong lokohin at ganyan kakawalang hiya, nilustay mo ang pera ng pamilya namin para lang buhayin ang kabit mo. Mamaya, wag mo akong sisihin kung wala na akong malasakit sa iyo. Lahat ng mga card na ginagamit ni Wuchi, ipatigil nyo na lahat. Huwag nyo nang sabihin galing sa akin ang utos.
Ganyan dapat. Tingnan natin mamaya kung paano siya magbabayad sa basag ulerong babaeng ito. Dalian mo ngang pumunta rito. Itong dalawang masamang babae, nandito pa rin at ayaw umalis. Sige, Narinig mo ba? Hilin, ang asawa ko ay kayang magbigay sa akin ng hikaw na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Kaya kayang-kaya niyang magpadala sa akin ng 8 milyong dolyar para panggastos ko lang. Ang hindi ko lang alam kung saan mo ninakaw ang bote ng alak na ito. Maghintay ka na lang dahil sa kasong pagnanakaw. Makukulong ka. Kung hindi mo mababayaran ang 8 milyong dolyar na iyan, ang makukulong ay ikaw. Nakakatawa, hindi pa aabot ng 3 segundo, maipadadala na ng asawa ko ang pera sa akin. Ang account ninyo ay may panganib. Nilimitahan ang transaksyong ito. anong nangyari? Bakit hindi mailipat ang pera ko? Hello? Pinatigil niyo ba ang card ko? Empleyado lang po ako. Huwag po kayong magalit sa akin, Manday Lawang Presidenteng Wu. Kahit sisantihin niyo pa po ako, ang card ninyo ay hindi pa rin magagamit. Nagagawa mong ganyan ang tono sa harap ko na isang vice president? Gusto mo na bang mawalan ng trabaho? Sumusunod lang sa utos. Kung hindi si Hilin, siguradong ang nanay niya ang may gawa nito. Mahal na mahal ako ni Hilin. Hinding-hindi niya papatayin ang card ko. Siguradong pakana na naman ito ng matandang bruhang iyon. 30, 31, 32, 30 at... Tigil na, huwag ka nang magbilang. Hindi ba sabi mo 3 segundo lang? Mahigit 30 segundo na ang nakalipas. Nasaan ang pera? Ako. Siguradong inaasikaso pa ng asawa ko ang mga walang kwentang tauhan sa building na ito. Bakit ba kayo nagmamadali? 8 milyong dolyar. Maliit na halaga lang iyon. Pinto lang ng sandali ang card mo, pero bakit nagpapanik ka na agad? Ano bang problema? Asawa ko. Bakit kaya si Mama pinahinto ang card ko po? Oh, ano? May ganoon pa palang nangyari? Asawa ko, tulungan mo naman akong pakiusapan si Mama. Talagang mababa na ang tingin niya sa akin. Siguradong dahil ito sa sobrang laki ng gastos ko nitong 2 araw, kaya nagutos siya sa accountant na i-freeze ang card ko. Pero lahat ng ginastos ko, para ito sa paghahanda natin sa 3 anibersaryo natin. Pera ko ang ginagamit mo pambuhay ng ibang babae, tapos nagagawa mo pang sabihin iyan sa harap-harapan ko. Wuchi, talagang wala kang hiya. Asawa ko, nakikinig ka ba? Alam mo, yung mga sinabi mo, sobrang nakakaantig ng puso. Kaya agad akong nagpadala sa aking ina ng isang mensahe at sinabing huwag nang harangan ang card mo. Ngayon, siguro magagamit mo na iyan, di ba? Salamat sa Diyos, asawa ko. Ikaw talaga sa buong mundo ang babaeng pinakamahal ako. Darating ako mamayang eksaktong 10:00, dala ang sorpresa ko para sa iyo at ipagdiriwang natin ng maayos ang 3 anibersaryo natin, okay? Napakasuka-suka. Tumarinig yan sa iyo. Fei-Fei, ililipat ko na ang pera sa iyo agad. Naging busy lang ako kanina. Alam ko namang, ang mahal ko, naging busy lang sa trabaho kanina, imposibleng wala siyang pera. Kapag nalipat na niya ang pera, Hilin, manood ka lang at tingnan natin. Sige, ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko para makabayad ka. Kung hindi, sa presinto na tayo magkita. Hindi matuloy ang pagpapadala ng pera. Bigo ang pag-transfer ng pera. Bakit ayaw pa rin mag-go through ng transfer? Hi. Lumipas na naman ang 1 minuto. May pera ba talaga ang asawa mo? Nako, baka naman ang asawa mo ay pera ng babae ang ginagastos. At na-stop ang card niya? Huwag mo siyang siraan. Siguradong ang asawa ko ay may hinarap lang na kung anong mahalagang bagay. Totoo yan? Isa siyang bilyonaryong malaking boss, hindi gaya ng matatandang nagpapaaral sa inyo. Che! Anong nangyayari sa iyo? Hinding-hindi na ako makakaharap sa sobrang kahihiyan sa kanila. 8 milyong dolyar. Hindi mo man lang ba matransfer? Hintayin mo ako. Pupunta ako riyan. Ibibigay ko ng personal. Huwag kang magmadali, babe. Laging galante si Wuchi sa akin noon. At birthday ko ngayon, bakit kahit 8 milyong dolyar ay hindi niya maipadala? Uy, asawa ko. Magsalita ka. Bakit naka-block pa rin ang card ko? Kinausap mo na ba si Mama? Siyempre naman. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang gusto ni Mama? Alam kong naging magastos ako nitong mga nakaraan. Pero hindi ba't may 100 milyong assets ang pamilya natin?
Wala lang ang perang ito, di ba? Tama ba? Ang 100 bilyon ng pamilya namin ay walang kinalaman sa isang lalaking tulad mo na nanloloko. Ang lahat ng perang ito ay pinaghirapan ng nanay ko. Ang mapagamit ka nito ay sapat na para ituring kang tao, pero wala ka pa ring utang na loob. At may ibang babae ka pa sa labas. Hello, asawa ko. Pasensya na po, masyadong mabigat ang nasabi ko kanina. Galit ka ba? O wala lang iyon. Bakit hindi ka pumunta rito sa villa sa Dongjiao para makapag-usap tayo ng personal? Nasa villa sa Dongjiao ka rin? Nasa villa sa Dongjiao ka rin? Oo, nandito rin ako. May iba pa bang tao riyan? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Nasa lugar na ito ay bawal ang ibang tao? Ano, kasi... Ano? Huwag mong sabihing ibinigay mo ang password sa ibang tao? Naku naman, 3 taon na akong hindi nakapunta rito. Huwag mong sabihing, palihim ka nang nagbabahay ng masamang babae? Paano naman mangyayari iyon? Lahat ng mayroon ako ay galing sa iyo? Hindi ko iyon magagawa. Tingnan mo, natakot ka naman, nagbibiro lang ako. Ako naman, maghihintay ako sa dati nating tagpuan para ipagdiwang ang 2nd anibersaryo natin. Buti na lang wala siya rito. Kung hindi, kapag nakita niya si Cheng Feifei, siguradong hindi niya ako patatawarin. Ibababa ko na ang tawag kung wala nang iba. Asawa ko, yung card ko. Nang mamin an animan an nang mamin an mamin an nang mamin an min an mamin an nang ma. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si mama. Sige po, salamat po, asawa ko, mahal kita. President Wu, bakit po kayo mismo ang naparito sa opisina namin? Sa wakas at bumalik na kayo. Tungkol sa baby ko, kumusta na ang pag-aayos ninyo? Kasi po, Hindi pa ba tapos? President Wu, medyo mahirap po itong gawin. Kailangan niyo pong pumunta ng personal. Wala talaga kayong silbi. 2 babae lang. Tingnan ko kung gaano kahirap asikasuhin yan. Tabi. Kilin, lumuhod ka ngayon. Dilaan mo ang sapatos ko. Kapag dumating ang asawa ko, mapapakiusapan ko siyang patawarin ka. Siya? Patatawarin ako? Sino pa ba? Ako ang pinakapaborito ng asawa ko. Kapag nalaman niya na dahil sa sobrang paghanga sa kanya, ay gumawa ka ng peking marriage certificate para manloko ng mga tao, siguradong parurusahan ka niya sa buong syudad. Kapag nagsisi ka sa huli na ang lahat. O sige, hihintayin ko siyang dumating dito para makita ko kung sino ba talaga ang magmamakaawa. Gusto kong makita kung sino talaga ang hihingi ng awa. Huwag kang abusado sa kabaitan ko. Binagbag niyo ang alak naming nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. Pero hindi niyo naman kayang bayaran. Sino kaya ngayon ang walang hiya? Hindi ko naman sinabing hindi ako magbabayad. I-transfer mo na ang pera. Bakit hindi ganito ang gawin natin? Dahil mukhang gustong-gusto mo ang asawa ko, pwede kitang payagang dumalo sa aking birthday party. Mamaya, hahayaan kitang makisalo sa iisang cake sa asawa ko. Sa ganitong paraan, quits na tayo sa 2 bote ng alak. Ano sa tingin mo? Ano bang kinatatawa-tawa mo? Diyan ha? Isang karangalan ang makadalo sa birthday ni Sister Faye. Swerte mo na. At saka, makikita mo rin ang matagal mo nang pinapangarap na si President Wu. Hindi basta-basta ang makita ang tulad niya. Mas higit pa ang halaga nito sa 8 milyong dolyar. Iniisip niyo ba talaga na napakagaling ni Wuchi? Siyempre naman, binibigyan niya ako ng perang panggastos, binibilhan ng mga regalo, at dito pa sa mansyong ito niya inihanda ang birthday party ko. Sa mundong ito, sinong lalaki ang gagawa niyan para sa mahal niya? Kung ganoon pala ka-perpekto ang tambalan niyo, sa iyo na siya, ibinibigay ko na siya sa iyo? Anong pinagsasabi mo dyan? Kung makapagsalita ka, akala mo kung asawa mo si Wuchi. Talaga namang asawa niya si Wuchi. 3 taon na silang kasal. Tingnan mo nga naman, wala na siguro talaga kayong magawa. Ang lakas ng loob niyong agawin ang asawa ng aming Sister Faye. Napakawalang hiya talaga. Basagin niyo ang lahat. Sige, sirain niyo lahat. Masunod po. Kapag dumating ang asawa ko, sasabihin ko na ang 2 masamang babaeng ito ang gumawa nito. Siguradong hindi sila palalagpasin. Isa talaga siyang baliw. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ni Wuchi sa kanya. Hayaan niyo lang siya. Itong mga gamit na inihanda ko, hindi rin naman deserve ni Wuchi. Sige lang, basagin niyo. Mas mabuti pang masira ang lahat. Sirain niyo lahat ng husto. Gusto kong magsisi ng lubos ang peking nagbebenta ng alak na ito. Sino ba ang lakas loob na nagbebenta rito ng peking alak? Andito ka na pala, Habi. Sino ang naglalakas loob na magbenta ng peking alak? Asawa ko, narito ka na pala.
Siya pala ang asawa ni Pinsan, yung lalaking palamunin lang? Mukhang ang mahina at walang silbi. Huwag kang mag-alala, Pinsan. Tutulungan kitang makuha ang ebidensya ng pangangaliwa ni Wuchi. Sirain niyo ang lahat. Wala kayong ititira, wasakin niyo. Para malaman ng nagbebenta ng peking alak na ito kung ano ang pagsisisi. Parating na dapat si Wuchi. Aalis muna ako dito. Hindi ka kilala ni Wuchi. Tulungan mo akong makuha ang mga ebidensya ng pagtataksil niya. Gusto kong paalisin siya na wala kahit isang sentimo. Sige. Sino ang naglalakas loob na magbenta ng peking alak? Wuchi, ang kapal ng mukha mong gamitin ang pera ko para bumuhay ng kabit sa loob ng 3 taon. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng anumang pagkakataon. Ang masamang babaeng ito ang nagbebenta ng peking alak at itong lahat ng nasa sahig, siya rin ang bumasag ng mga iyan. Asawa ko, paano ko na niyan isa-celebrate ang birthday ko? Sino ka ba sa tingin mo? Dito ka pa sa bahay ko gumagawa ng gulo. Hindi importante kung sino ako. Pero sigurado ka ba na ang bahay na ito ay nakapangalan sa iyo? Bakit niya itinatanong iyon? Alam ba niya na ang bahay na ito ay pagmamay-ari ni Hilin? Ano ito? Ano po ba ito? Ito ang kanilang peke. Han, wag na wag mong hahayaan na lokohin kanila. Dalhin mo yung hamak na titulo ng bahay mo at umalis ka na dito. Pwede naman akong umalis. Pero dahil nandito na ang tinatawag mong mahal na asawa, syempre, hinding-hindi ko siya palalagpasin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ikaw ang asawa niya? Ang nasa sahig na alak na nagkakahalagang 8 milyong dolyar, ay ikaw ang dapat magbayad. Wala namang problema doon, di ba? 8 milyong dolyar. Kahit na para kay Hilin ay maliit na pera lang yan. Hindi ko alam kung ang card ko ay bukas na ba ngayon. Siguradong gusto na naman tumawag ni Wuchi para ipakiusap na buksan ang card niya. Habang hindi pa nakukunan ang pag-amin niya sa ginawang panloloko, hindi muna niya pwedeng malaman na narito ako. Tumahimik ka nga. Walang hiya ka. Hindi pa nga kita na demanda sa pagbebenta ng peking alak. Ngunit ngayon nagagawa mo pang makuha ang pera namin, ha? Oo nga, kahit na lumalabas sa QR code ang halagang 8 milyong dolyar, pero dahil ang teknolohiya ngayon ay napakahusay, sinong makakapagpatunay na opisyal ang QR code na ito? Bago pa namin tawagan ng mga pulis, mas mabuti pang umalis ka na agad. Dahil kung hindi, idedemanda ka namin ng panloloko para sa 8 milyong dolyar. Wala akong panahon makipagtalo sa inyong mga mangmang na hindi nakakita ng mundo at walang muwang. Anong? Sabi mo. Wuchi, hindi ba ikaw ang presidente ng Shanglin Group? Dapat siguro alam mo kung ang alak na ito ay totoo o hindi. O bakit? Hindi mo ba kayang sagutin? O baka naman, nagpapanggap ka lang na presidente ka? Bakit ka nagmamadali? Ang dami ng mainam na alak na nainom ko, higit pa sa pagkaing nakain mo. Han, tingnan mo dali. Tingnan mo kung ang website nila ay peke nga ba o totoo. 8 milyong dolyar. Ito ay totoo. Sa paraan pa lang niya ng hindi agad pag-amin, halatang halata na po. Magbayad ka na agad. 8 milyong dolyar lang yan. Pagkalipas ng ganito katagal, siguro pinayagan na ni Hilin ang finance na buksan na ang card ko? 8 milyong dolyar. Hindi pwedeng kulangan kahit piso. $8 milyong. Wala dapat bawas kahit isang sentimo. Hindi pwede. Kailangan ko muna mag-confirm kay Hilin. Kundi baka hindi ako makapag-transfer ng pera sa harap nila. Paniguradong magdududa sila na wala akong pera. Big Boss Wu, hindi ba't ikaw ang presidente? Hindi mo ba kayang bayaran kahit ang ganitong kaliit na halaga? O baka naman, ang perang gamit mo ay hindi sa iyo? Isa kang tunay na lalaking palamunin lang ng mga babae. Kalokohan. Sinasabi ko sa iyo, ako ay isang boss na may bilyon-bilyong halaga. Kung gayon, magbayad ka na agad. Anong pinuputak mo riyan? Nag-iisip lang ang asawa ko kung ang alak mo ba ay totoo o peke lang? Talagang naniniwala ka sa kaniya? Kahit 8 milyong dolyar ngayon ay hindi niya mailabas. Isipin mo ng mabuti, yung mga binili niyang regalo sa iyo noon, kaninong card ang ginamit niya, at yung birthday party na inihanda niya para sa iyo, kaninong pera ang ginamit, at ang bahay na ito ba talaga ay sa? Tama na. Isa ka lang namang walang kwentang duwag. May natanggap akong mensahe ngayon. Lalabas lang ako para tumawag at pag-usapan ng tungkol sa proyekto. Pagbalik ko, yung 8 milyong dolyar na bayad sa alak mo, ibibigay ko sa iyo ng walang bawas. Bantayan niyo siya ng maigi, huwag niyong hayaang makatakas. Humanda ka sa akin. Tingin ko ay may isa ritong natatakot, at siya ang gustong tumakas. Manahimik ka. Ang asawa ko ay 100 milyong dolyar na proyekto ang tinanggihan para lang ipagdiwang ang birthday ko. Ang ganito kalaking proyekto ay siguradong napakakomplikado. Natural na kailangan niya unahin ang tungkol sa trabaho. Ganito ang mabuting asawa.
Kapag ang katotohanan na gumagamit lang si Wuchi ng pera ng babae ay tuluyang lumabas, tingnan natin kung mamahalin mo pa siya. Nakapagtataka, nasaan na yung kaibigan mong kabit? Huwag mong sabihing iniwan ka na niya at tumakas na. Sumagot ka na sa telepono. Hilin, bilis, sagutin mo na ang tawag. Kinakabahan na ako. Oh, anong kailangan mo na naman? Hello, mahal. Hay nako, bilisan mo at iligtas mo ako. Iligtas ka? Mawawala ka na ba sa mundo o nahuli ka lang na gumagawa ng kalokohan? Naku, hindi. Hindi. Ibig sabihin yan, may babae ka, at nalaman niya na may asawa ka, kaya gusto ka na niyang ipatapos ngayon. Mahal, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Ikaw lang ang mahal ko. Sa katunayan, napakadesente ng buhay ko sa labas. Kung bumabagyo lang at kumukulog ngayon, siguradong tinamaan ka na ng kidlat ng 100 beses. Siya nga pala mahal. Iyong card ko, inactivate mo na ba? Kasi kanina, hindi ko sinasadyang makabasag ng gamit. Kailangang magbayad ng 8 milyong dolyar. 8 milyong dolyar? May nabasag din akong gamit na sakto namang nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. Ano? Huwag mong sabing wine din iyon? Oo, tama ka. Galing pang ibang bansa ang dinala sa akin ng pinsan ko na 2 mamahaling wine bilang regalo sa atin para sa ikatlong wedding anniversary natin. Napakasayang talaga. Sino ba ang hayop na yan? Sino ang nangahas na bumasag ng wine na inihanda ng asawa ko? Sabihin mo sa akin at papaparusahan ko siya. Gagawa ka ba talaga ng paraan para parusahan siya alang-alang sa akin? Siyempre naman, ikaw ang pinakamamahal kong asawa. Kahit lalaki pa iyan o babae, basta't binastos ka nila para na rin nilang kinalaban si Wuchi. 3 taon mo na akong niloloko dahil sa babae mo. Akala mo ba maniniwala ako sa mga kalokohan mo? Mas matino pa talaga ang walang silbi mong kaibigan na marunong mahiya ano. Nang malaman niyang tanyag na tao si asawa, ayun at kumaripas ng takbo. Bilib talaga kami sa iyo, President Wu. Pagdating mo pa lang, tiklop na agad ang kalaban. Pero may mga tao talaga na sobra ang kapal ng mukha at naghihintay lang talaga doon sa 8 milyong dolyar na pambayad sa wine. Parang hindi nakakita ng pera noon. Sigurado ba talaga kayo na mailalabas ni Wuchi ang halagang iyon? Anong klaseng tanong iyan? Akala mo ba lahat ng tao rito ay katulad ng wala mong hiyang kabit na kaibigan? Peke ang marriage certificate, peke ang titulo ng lupa, lahat sa kaniya ay peke. Kapag nalaman mong ang lahat tungkol kay Wuchi ay isa lamang panlilin lang, tingnan natin kung magyayabang ka pa. Mahal, inactivate mo na ba ang card ko? Sabi ni Mama, i-open na niya pagkaraan ng 5 minuto. Kanina pa iyon, siguro ay okay na iyon, bayaran mo na sila. Sige, salamat mahal. Pagkatapos kong magbayad, pupuntahan kita agad para samahan ka? Asawa, bumalik ka na pala. Kumusta na ang naging usapan tungkol sa proyekto? Maayos na ang lahat. Ito na ang 8 milyong dolyar. Buo ang ibabayad ko sa iyo. Gusto kong makita kung paano ka pa magyayabang kapag wala na ang suporta ng pinsan ko. Nakuha mo na ang pera kaya umalis ka na rito. Nabigo ang pagbabayad. Pagkakuha mo ng pera, umalis ka na agad. Bigo ang pagbayad. Kakagaling mo lang sa labas, bakit wala ka pa ring pera? Anong nangyayari? Mahal, nasaan ang pera mo? President Wu, hindi kaya bangkarota ka na? 8 milyong dolyar lang yan, President Wu. Bakit ang tagal mo namang asikasuhin? Hindi mo pa rin ba mailabas? Bakit nangyari ito? Mahal na mahal ako ni Hilin. Hindi niya ako lolokohin. Ano bang problema? Ang pagsasama natin simula pa noong una ay isa lang palang malaking kalokohan. Ako lang pala ang nabulag. Sa loob ng 3 taon, hindi ko hahayaan na gamitin mo ang pera ko para lang magpakasaya sa labas. Hindi pa ba ibinibigay ni Mama ang access para sa card ko? Tulungan mo ako? Asawa ko? Gusto mo bang ako na mismo ang sumundo sa iyo? Nasaan ka ba? Huwag na po. Abala lang ako sa paghahanda ng sorpresa para sa anibersaryo natin. Magpahinga ka lang sa hotel. Pupunta na ako riyan pagkatapos nito. Mahal kita. Wuchi, sobrang dumi mo sa paningin ko. Gusto ko nang makita, mamaya, pagkakita mo sa akin, kung gaano ka matataranta. Cheng Fei-Fei, humarap ka ngayon sa likod na pinto at yumukod ka ng 100 beses. Kakanselahin ko na itong 8 milyong dolyar. Ano sa tingin mo? Ano bang meron sa likod na pinto? Hindi ba bahay mo ito? Kung ano ang meron doon. Dapat alam mo. Itigil mo ang paninira mo. Papantayan kita sa ginawa mo. Aray. Ayos ka lang ba? Ano ba ito? Ang sakit. Ano ba ito? Ito ang pinunit lang ni Cheng Fei-Fei. Ang titulo ng bahay ng kaibigan ko. Sino ang may-ari niyan? Alam mo naman dapat siguro. 'Di ba? Huwag kang magsinungaling. Titingnan ko kung sino ba talaga ang kaibigan mong tinutukoy mo. Hilin.
Helen, Ngayon, tignan natin kung paano ka pa magkukunwari. paano itong nangyari? Ang titulo ng ari-arian ni Helene, bakit ito narito? Mahal, huwag kang magpapaloko sa kanila. Peke lang ang titulong iyan. Huwag mo nang subukang linlangin ang asawa ko. Hindi tama ito. Ang bagay na ito, siguradong hindi lang ito nagkataon. Posible bang ibinigay mo ang password ng gate sa ibang tao? Hindi kaya lihim kang nagpapatira ng babae rito? Hindi mahalaga kung sino ako. Sigurado ka ba na ang bahay na ito ay nakapangalan sa iyo? Bakit niya tinatanong iyan? Alam ba niya na ang bahay na ito ay pag-aari ni Helene? 8 milyong dolyar. May nabasag din akong gamit na nagkakahalaga rin ng 8 milyong dolyar. Mula sa ibang bansa ay nagdala si Pinsang. Para sa akin ng 2 bote ng mamahaling alak bilang regalo sa aming 3 anibersaryo ng kasal. Sayang talaga. Sino ba yon? Sino ang naglakas loob na basagin ang alak na inihanda ng asawa ko para sa akin? Sabihin mo sa akin. At tuturuan ko siya ng leksyon. Handa ka ba talaga para sa akin? Nasaktan siya? Pinsang. Naaalala ko na si Helene ay mayroon ngang pinsang na nasa ibang bansa. Siya na nga ba iyon? Pinsang, diretsuhin mo na siya kung sino ka. Paaminin mo siya, hayaan mo siyang aminin na nagtataksil siya para makakuha tayo ng ebidensya ng panloloko niya. Sino ka ba talaga? Ako ang pinsang ng asawa mo, si Hiyue. Ano? Hiyue? Anong nangyayari? Kasal ka na? Feifei, anong ibig mong sabihin? Hindi ba siya ang asawa mo? Hindi ba't kasal na kayo ng 3 taon? Itong venue para sa inyong 3rd anniversary, hindi ba si Wuchi ang naghanda nito bilang sorpresa para sa'yo? Wala kayong pakialam. Manahimik kayong lahat. Wuchi, sabihin mo sa akin, kasal ka ba talaga o hindi? Oo. Kasal na ako ng 3 taon. 3 taon ng kasal? Pero Feifei, hindi ba naging magkasintahan kayo ni Wuchi ng 3 taon? Feifei, posible kayang peke lang din ang 3 taon ninyong relasyon? Siyempre, hindi maaaring maging peke iyon. Ibig bang sabihin ay naging kabit ka ni Wuchi sa loob ng 3 taon? Sino ang tinatawag mong kabit? Subukan mong ulitin iyan. Akala namin kung sino na. Niloko lang pala kami ng isang masamang babae sa loob ng mahabang panahon. Sa kabila ng pagtrato namin sa iyo bilang kapatid. Wuchi, magpaliwanag ka sa akin. Totoo bang nagpakasal ka na? Ayaw ko rin namang mangyari to. Kaya lang ang asawa ko, hindi siya pwedeng magkaanak. Ang babaeng hindi pwedeng magkaroon ng anak ay hindi perpektong babae, kaya ikaw lang ang malalapitan ko, Feifei. Wuchi, wala kang utang na loob na palamunin na lalaki. Ang hindi ko pagkakaroon ng anak ay dahil sa'yo. Kay ganda ng panahon ngayon. Mag-iingat ka, asawa ko. Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Mahal, Sabi ng doktor, maaaring sa hinaharap ay hindi ka na makapag-anak. Ayos lang yan, asawa ko. Kahit wala tayong maging anak, hindi pa rin ako maghahanap ng iba. Huwag kang malungkot. Masyadong tradisyonal ang nanay ko. Umaasa siyang magkaroon ng sariling apo para maipagpatuloy ang ating lahi. Kaya naman ang asawa ko sa bahay ay isa lang walang kwentang babae. Lalaking walang modo. Walang hiya ka. Hindi ba't hindi makapag-anak ang pinsan ko ay dahil sa ginawa mo? Dahil ba talaga sa iyo? Hayop ka. Hindi magkaanak ang pinsan ko. Hindi ba't dahil sa iyo iyon? Kasalit ka ba talaga rito? Diyos ko, ang isang tanyag na mayamang presidente ay hinahayaan pala ang sarili niyang asawa na hindi magkaanak. Ngayon, ang katayuan ni Feifei ay isa na lamang hamak na kabit. Sino ang nakakaalam kung paano siya tatratuhin ni President Wu sa hinaharap? Sabi ng hindi ako kabit at sa sinumang magsasalita pa, hahanap ako ng taong tatapos sa kaniya. Parang ang laki naman ng kakayahan mo kapag dumating na ang legal na asawa, kailangan mo pa ring tumabi. Hoy, Feifei! Huwag kang makinig sa mga walang saysay na sinasabi nila. Oo, kasal na ako. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay mas higit pa kaysa sa matandang babaeng iyon, hindi ba? Gawin natin ito. Pagkatapos kong makipaghiwalay sa kanya, ay agad kitang pakakasalan. Ayos ba?
Talaga po? Totoo. Doon lang ako nagsinungaling sa'yo. Pero wala na akong ibang inilihim sa'yo. Magtiwala ka sa akin, ayos ba? Palalagpasin ko muna ito. Wala naman si Hilin dito. Kapag naayos na si Hiyue, hinding-hindi malalaman ni Hilin ang mga nangyari ngayong araw. Nay, gusto ko na pong makipaghiwalay. Makipaghiwalay? Anak, huwag ka munang umiyak. Ang hindi ba't mahal na mahal mo si Wuchi? 3 taon na kayo, bakit bigla mo na lang naisipan na makipaghiwalay? Nay, si Wuchi, mahal niya po talaga ako. Hindi ako pumapayag. Ano bang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ibababa mo ang patalim na yan. Hilin, ibaba mo muna ang patalim. Ayaw ng nanay mo na magpakasal tayo, paniguradong para rin sa kabutihan mo iyon. Ang tulad kong mahirap na galing sa probinsya, ay talagang hindi karapat-dapat sa iyo. Mabuti at alam mo, hinding-hindi ako papayag na ang kaisa-isa kong mahal na anak ay maikakasal sa taong tulad mo. Walang hiyang matanda. Ang anak mo ngayon ay patay na patay sa akin. Hinding-hindi siya makikinig sa iyo. Ibagsak mo ang patalim na iyan. Ibaba mo muna iyan. Nay, bukod sa kanya, wala na akong ibang pakakasalan. Sa pagsasama ng mga kumpanya, hindi rin ako sasama hanggang sa wala na ako. Ikaw, bitawan mo ang patalim po. Dati pa ay ayaw ko nang magsama kayong dalawa, pero nakipagtalo ka pa rin sa akin. Bakit mo biglang gustong makipagdumiinsyo? May ginawa ba siyang panloloko sa iyo? Nangaliwa po siya. Nang babae siya? Ang walang hiyang iyon. Akala niya siguro dahil matagal nang maginhawa ang buhay niya, ay nakakalimutan na niya kung sino talaga siya. Nay, nandito ako sa villa sa East Suburbs. Kinakalap ko ang mga ebidensya ng kanyang pagtataksil. Nay, magdala po kayo agad ng tao. Sisiguraduhin kong wala siyang makukuha kahit sentimo. Sige. Ihanda ang kotse ngayon din. Pupunta tayo sa East Suburbs Villa para tulungan ang anak ko sa hiwalayan. Opo. Anong ginagawa mo? Regalo ito na ibinigay mo sa akin sa birthday ko. Huwag kang mag-alala, ibibili na lang kita ng bago. Huwag ka nang magalit. Kapag ang pangangaliwa ko ay ibinunyag ni Heyue sa nanay ni Helene, mawawala ang lahat sa akin. Bakit? Kinuha mo ang hikaw ng kabit mo? At balak mo ba akong suhulan? Huwag mo namang gawing marumi ang mga salita mo. Ang pares na hikaw na ito ay nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Ituring mo na itong bayad para tumahimik ka. Hindi naman ganoon kababa ang tingin ni Pinsan sa sarili niya. Wuchi, maling tao ang sinubukan mong suhulan, humanda ka nang mawalan ng yaman, at mabulok sa kulungan. 20 milyong dolyar iyan. Kapag kinuha mo yan, hindi mo na iintindihin ang buhay mo habang buhay. Sige ba? $20 milyong. Kapag nakuha mo na iyan, hindi mo na kailangang mag-alala sa buhay mo. Sige ba? Bakit? Bakit pipiliin ng pinsan ko na makisabwat sa Wuchi na iyan? Bakit mo ako trinaydor? Hindi ba niya alam na may cellphone sa sala na kumukuha ng ebidensya? Tama iyan. Sino ba naman ang hindi gustong yumaman? Kaya naman, huwag na nating pag-usapan ang pagiging kabit o ano paman. Kung hindi ka kikilos para sa sarili mo, walang mangyayari sa buhay mo. Tama nga iyon. Wala kaming pakialam kung kabit ka. Basta si President Wu ay manatiling President Wu. At si Fei naman ang nanatiling pinakamahal na babae ni President Wu. Ito ang pinakaimportante sa lahat. Tama po. Fei, pwede po bang pakiusapan niyo si President Wu na tulungan akong ma-promote? Oo nga po, President Wu. Ang mga nangyari ngayong araw, nakita naming lahat. Wala po ba kaming matatanggap na reward? Sige, basta ang mga nangyari ngayong araw ay ititikom nyo sa inyong mga bibig, bibigyan ko kayong lahat ng pabuya. Napakaswerte naman. President Wu, ang totoo po, matagal ko nang kinakainggitan si Fei. Noon ko pa pangarap na magkaroon ng boyfriend na katulad niyo po. President Wu, sana naman po ay ipakilala niyo rin kami sa iba. Siyempre naman, ang mga matatagumpay na lalaki sa paligid ko ay napakarami. Sige po.
Tingnan nyo nga ang itsura nyo, kumpara sa akin. Tingin nyo ay kapantay ko kayo? Pati na rin po ako, pwede po bang pumasok ako sa kumpanya ng Shanglin Group para magtrabaho? Pwede po ba? Gusto ko rin po. Gusto ko rin. Kapag nakapasok ako sa Shanglin Group, tiyak na may pagmamayabang ko na yon. Ang kumuha ng ilang empleyado ay hindi mahirap na gawain. Para mapatahimik sila, bigyan lang sila ng maraming pera. Hindi ko naman pera ang gagamitin ko. Hilin! Kahit ano pang gawin mo, hindi mo maiisip na ang pinakamamahal mong pinsan ay tatraydurin ka rin pala. Kayong mga mapagkunwaring tao, kapag dumating ang nanay ko, hindi ko kayo hahayaang makawala ng basta-basta. Anak ko, kailangang protektahan mo muna ang sarili mo. Nagdala ako ng pinakamagaling na abogado, sisiguraduhin kong mawawala ang dangal ni Wuchi at aalis siyang walang dalang kahit ano. Nakuha mo na ang 20 milyong dolyar, kaya umalis ka na dito. Ikaw, Anong ibig mong sabihin? Ito binili talaga ito gamit ang pera ng pinsan ko. Binabawi ko lang ito para sa kanya. ano? Ginagamit mo ang pera ng babae? Hindi, makinig ka sa akin. Anong hindi? Akala mo ba talaga ay magagamit mo ang sirang hikaw na iyan para bayaran ako? Iniisip mo ba talaga na dahil sa 20 milyong dolyar, ay tatalikuran ko na ang pinsan ko? Tama si Mama. Pamilya mo lang talaga ang laging papanig sa iyo. Ang Wuchi na ito na umaasa lang sa babae. Noong una pa lang ay nanggagamit na. Sayang at hindi niya naisip sa huli. Ang pinsan ko ay mayaman sa sarili niyang sikap at hindi magkakagusto sa basurang katulad mo. May lakas ka pa ng loob na sabihing sarili mong pera ang ibinili mo dyan? Pati na rin ang sasakyan sa labas. Ang katotohanan ay sarili kong pera ang ginastos. Para iregalo sa inyo ng 2nd anibersaryo nyo ni Hilin. Regalo ko sa kasal nyo. Pero nakuha mo pang ibigay ito para gamitin ng kabit na ito. President Wu, talaga bang simula pa noong una ay pera lang ng asawa mo ang ginagamit mo? Kanina nung pinabayad ka ng 8 milyong dolyar para sa alak, wala kang nailabas. Mukhang totoo nga ang sinasabi nila. Tumahimik kayo! Nagkaroon lang ng problema ang card ko. Lakas ng loob nyo na pagdudahan ako. Pag dumating ang panahon, kakausapin ko ang lahat ng kumpanya sa Haicheng na i-blacklist kayo. Naniniwala ba kayo? Wuchi, ano ba talaga ang nangyayari dito? Sa nakaraang 3 taon, ang mga regalo at perang ibinibigay mo sa akin, sa kabuuan ay umabot na ng 50 milyong dolyar. Ang mga perang ito, galing ba talaga ito sa asawa mo? Hindi. Galing lang sa probinsya ang asawa ko. Saan naman siya kukuha ng pera? Pinakasalan ko lang siya dahil pinipilit na akong magpakasal ng pamilya ko. Kaya pinili ko siya. Malay ko ba na pagkatapos siyang ikasal, ay isa pala siyang walang silbing babae na hindi makabuo ng anak. Pero, Ikaw ang tunay kong mahal. Aksidente lang siya sa buhay ko. Hindi ba't kapangangako ko lang sa iyo? Ganito? Magpapakasal na tayo sa dulo ng taon, okay? Tunay ka nga talagang bobong kabit na puro ganda lang ang alam. Ikaw, maghintay ka lang nakasama ang nanggagamit na lalaking ito habang naghihirap kayo. huwag mong isipin na porket sinisiraan mo si Wuchi, ay papaniwalaan ko na ang kalokohan mo. Ang relasyon namin, hindi magbabago dahil lang sa sinasabi mo. Nananatili itong matatag. Ang mga nakuha naming ebidensya ay sapat na para mabulok si Wuchi sa loob ng mahabang panahon, kaya wala na tayong dahilan para mag-aksaya ng oras sa kanila. Sandali! Balak mo ba nasiraan ako sa harap ng pinsan mo? Wala kaming dapat ikatakot dahil alam namin ang totoo. Huwag mong ipasa ang kasalanan mo sa ibang tao matapos mong magtaksil. Huwag niyo siyang paalisin. Hulihin niyo siya. Subukan niyo lang akong hawakan. Mga duwag, ayaw nyo na ba talagang pumasok sa Shanglin Group? Akala niyo ba talaga na itong si Wuchi ay ang boss ng Shanglin Group? Anong ibig mong sabihin? Umaasa lang siya sa pamilya ng asawa niya. Paano siya magiging boss? Isa lang siyang pang-display na vice-presidente. Ano? Nakikitira lang siya? Ang pamilya ko, kahit hindi kasing yaman ng pamilya ng pinsan ko, pero ang kumuha ng ilang daang milyong dolyar ay napakadali lang para sa amin. Hindi gaya ng basura na ito na palamunin lang. Kapag iniwan siya ng pinsan ko, kahit 8 milyong dolyar ay hindi niya mababayaran. Ang sinasabi ba niya ay totoo o nagbibiro lang? Tingnan mo ang mga gamit niya. Posibleng mayaman nga siya. Wuchi, posible bang palamunin lang siya talaga? Huwag kang gumawa ng kwento. Kung hindi, ipapatapon ko ang lahat ng mga tao sa Haicheng. Wala ka talagang takot. Mamaya, papaharapin kita sa isang tao para makita natin kung magyayabang ka pa. Kapag umalis siya ngayon, walang matitirang maayos sa inyong lahat dito. Bungol ba kayo? Kayong dalawa, bakit kayo nadadala sa mga sinasabi niya? Sa ginagawa nyo, paano magtitiwala si President Wu
napapasukin kayo sa Shanglin Group. Kumilos na kayo. Bitiwan niyo ako. Kapag sinaktan niyo ako, talagang magsisisi kayo. Plano ko sanang bayaran ka para tumahimik ka na lang. Pero hindi ko akalain na ang babaeng gaya mo ay walang utang na loob. Kaya wag mo akong sisihin kung hindi ko na iisipin ang pinsan mo. Hiyain nyo siya ng husto. Kunan nyo ng video. Tingnan natin kung makakagawa ka pa ng ingay kapag nakalabas ka na. Bitaw. Sabi ng bitaw eh. Wuchi, nandyan lang ang pinsan ko sa labas. Tapos ka na. Nasa labas siya? Sige, tawagin mo siyang pumasok. 3 taon ng kasal pero walang anak, tapos ginagamit pa ang pera namin. Kung talagang papapasukin mo siya ngayon, sisiguraduhin kong wala siyang makukuha ni 5. Ang walang makukuha ay ikaw. Tatlong taon ng kasal, pero hindi pa rin nagkakaanak at ginagastos mo pa ang pera ng pamilya ko. Kung itutuloy mo ang pagpapasok sa kanya, sisiguraduhin kong wala siyang makukuha kahit isang duling pagkatapos ng hiwalayan. Ang taong dapat na umalis na walang madadala ay ikaw. Hilin? Nandoon nga pala talaga siya sa labas ng pinto kanina pa. Yari na, yari na. Katapusan ko na talaga ito. Umalis ka riyan. Pinsang, o siguro ka lang ba? Kayong mga kasabwat ng lalaking palamuning iyan, walang makakatakas sa inyo ngayong araw. Dahil lang ba nagbalik na ang kabit mong kapatid, kung makaasta ka ay napaka-arugante mo, haharapin nyo rin ang parusa nyo. Ikaw, talagang sinaktan mo ako. Sinaktan talaga kita dahil isa kang masamang babae. Wuchi, tulungan mo naman ako. Grabe na ang ginawa niya sa akin. At hindi mo man lang ako pinagtatanggol. Hindi ba't kanina lang ay ang lakas ng loob mo? Bakit ngayon hindi ka man lang makaimik? Kasi ano? Sino ngayon ang hindi magkaanak? Sinong pera ang ginagastos nyo? At sino ang dapat lumayas na walang dala? Diyos ko, hindi ba't si President Wu kanina ay ang yabang? Bakit ngayon duwag na siyang kumilos? Ni hindi nga siya makalaban pabalik. Ang Hilin na ito, ang mukhang siya nga talaga ang totoong asawa ni President Wu. Wuchi, siya ba talaga yung asawa mong galing probinsya? Tigil na. O ano? Sa harapan ng babae mo, hindi mo man lang magawang kilalanin ang asawa mo na 3 taon mo nang kasama? Wuchi, magsalita ka naman. Siya ba talaga ang... Tama na? Wife! Kasalanan ko. Siya nga talaga ang asawa ni Wuchi sa loob ng 3 taon. Kung ganoon, ang anniversary natin ngayong araw ay hindi inihanda ni Wuchi para sa akin. Sa nangyaring ito, ako pa pala ang mukhang tanga rito. Nagmamakaawa ka na sa kanya sa ganyang lagay? Hindi ba't si President Wu ay ang CEO ng Shanglin Group? Bakit parang takot na takot siya sa asawa niya sa bahay nila? Oo nga, kanina lang ay si President Wu ay mukhang matapang pa, di ba? Sinabi niya pang makikipagdiborsyo siya para pakasalan ng ating si Feifei. Tama. Sinabi mo, Wuchi, na pakakasalan mo ako. Hiwalayan mo na siya ngayon din. Isa lamang siyang probinsyana mula sa malayo, wala siyang kapangyarihan o pera, at wala siyang malalapitan dito sa lungsod. Paalisin mo na siya na walang kahit na anong bitbit. Tama na, Cheng Feifei. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw ang ikinikilos niya? Galing sa akin ang kotseng minamaneho ni Wuchi, at ang hikaw na ito na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar ay binili gamit ang pera ng Hilin. Sa loob ng 3 taon ninyong relasyon, lahat ng regalong ibinigay niya sa iyo at lahat ng perang ipinadala niya ay galing sa credit card na ibinigay ng Hilin sa kanya. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Imposible. Magsalita ka, Wuchi. Sabihin mong hindi ito totoo. Hindi ba't ikaw ang CEO ng Shanglin Group? Paano mo nagawang gastusin ang pera ng isang hamak na probinsyana? Dahil siya naman talaga ang taong galing sa probinsya na nagtatrabaho lang dito, ang lalaking nakitira lang sa aming mga pamilya ang hampas lupa. Asawa ko? Huwag ka namang magsalita ng ganyan kasama. Nagsama naman tayo sa loob ng 3 taon, di ba? Wuchi, tatapusin na natin ito ngayon din. Papunta na rito ang aking ina kasama ang mga abogado at wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Ano? Ibig mo bang sabihin ay aalis ako na walang kahit ano? Mahal ko, patawarin mo na ako. Nagkasala lang naman ako, na gaya ng lahat ng mga lalaki sa mundo. Hindi mo ako pwedeng paalisin nang walang kahit ano. Wala akong kahit isang kusing. Paano na ako mabubuhay, di ba? Lumayo ka. Wuchi, wala ka na bang kahihiyan? Hindi lahat ng lalaki sa mundo ay katulad mo na palamunin. Bagay na bagay talaga kayo ng taong ito. Makipaghiwalay ka na agad kay Hilin at huwag mo na siyang guluhin. Diyos ko, Wuchi. Totoo palang isa kang lalaking umaasa lang sa asawa. Kaya palang lahat ng pera mo ay galing talaga sa asawa mo.
Kanina kaya mo hindi magamit ay dahil ipinablock ng asawa mo. Ang card mo, kaya hindi ka makapag-transfer? Manahimik kayong lahat. Hindi maaari. Hindi pwedeng si Wuchi ay makaalis ng walang dala kung hindi ay kanino pa. Ako hihingi ng perang gagastusin ko sa hinaharap? Hello ma, nasaan po kayo? Malapit na po kami. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaan na si Wuchi na walang hiyang iyan ay saktan ka. Opo, alam ko po. Wuchi, malapit na rito ang mama ko kasama ang abogado. Pipirma ka ba ng kusa sa divorce papers o idadaan natin sa korte? Bitawan mo siya. Siyempre, pipirmahan ko ang divorce papers, pero ang pipirmahan ko ay ang bersyon na inihanda ko. Ang inihanda mo? Kayong dalawa, bantayan niyo siya mamaya. Kailangan kong lumabas para kumuha ng divorce agreement. Siya kaya si Shanglin Group, ang tunay na boss? Isa ka lang hamak na lalaking umaasa sa asawa, bakit naman kami makikinig sa iyo? Ano pa bang gusto niyo mangyari? Kapag natapos na ni Hilin si Wuchi, tayo na ang susunod. Kakasabi lang niya, hindi niya palalampasin ang kahit sino sa inyo. Tama nga ang hinala ko sa babaeng pinili ko. Sa mahahalagang sandali, ikaw lang talaga ang maaasahan, Cheng Feifei. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Kapag dumating na ang nanay niya, wala na ni isa sa atin ang makakaligtas. Huwag kayong mag-alala. Sa divorce agreement ni Wuchi, siguradong may nakasulat tungkol sa hatian ng pera. Kapag nakuha na natin ang kayamanan, bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Talaga? Bakit pa ako magtatrabaho sa Shanglin Group? Mas mabuti pang mag-relax na lang habang buhay. Iba ka talaga, Feifei, ngayong araw. Kung anong sabihin mo at ni President Wu, iyon ang gagawin namin. Tama. Dahil kahit anong mangyari, hindi rin naman tayo palalampasin ng magkapatid na iyan. Mas mabuting kunin ang pera, tumakas sa ibang bansa, at magpakasaya sa natitirang buhay. Huwag kayong lalapit. Kung sino man ang sumubok lumapit, sisiguraduhin kong hindi kayo makakaalis dito. Huwag kayong lalapit. Ikaw, walang hiya ka. Huwag kang tatakas. Habulin niyo siya. Kailangan ko silang pigilan. Kapag dumating na ang nanay ko kasama ang mga tauhan, magiging ligtas na ako. Tumigil kayong dalawa. Hilin. Tingnan mo kung sinong dumating. Ni Anian. Mama, iligtas niyo po ako. Mama, tulungan mo ako. Ni Anian. Papa, lagi mo naman akong sinusundo. Pero bakit si Tito Zhang ang nandito ngayon? Assistant Zhang. Po. Ngayon, ang anibersaryo namin ng asawa ko at ang regalo ko ay naiwan sa opisina. Bumalik ka muna doon para kunin iyon. Pero si Presidenteng He po. Huwag mo nang intindihin si Presidenteng He. Ako ang Vice President ng kumpanya. Hindi mo ba ako susundin? Sige po. Mabuti, sige na. Sabi ni Tito Zhang, may mahalagang pinag-uusapan si Mama sa loob, kaya hindi daw ako pwedeng pumasok. Naghanda ba si Mama ng sorpresa para sa'yo? Oo naman. Ngayon ang magiging pinakamalaking sorpresa ko. Tara na, papasok na tayo. Walang hiya ka. Bitiwan mo si Ni Anian. Huwag kang lalapit. Dahil kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Ni Anian, huwag kang matakot. Nandito si Mama. Wuchi, tao ka pa ba? Anak mo siya. Bilisan mo at pirmahan mo na itong divorce papers. Bilisan mo at pirmahan mo na itong divorce papers. Gusto mong umalis ako ng walang kahit ano? Siyempre naman. Sa lahat ng taon na nanirahan ako sa inyo, tiniis ko ang pangmamaliit ng nanay mo. Hindi pa ba sapat yon? Ang lahat ng ito ay ituturing ko na lang na bayad sa akin. Ma, ano po ang tingin nyo sa ginawa kong project proposal? Hindi mo na kailangang ituloy ang proyektong ito. Ang ganito kasimpleng bagay ay hindi mo magawa ng tama. Wala kang karapatang maging biyenan ni Shanglin Group. Ma, Husband, anong nangyari? wife, ang project proposal na ito
ay 3 gabi kong pinagpuyatan. Kahit papaano ay pinaghirapan ko ito. At higit sa lahat, ako ang asawa mo. Bakit naman ako lalanaitin ng ganoon ni Mama? Dahan-dahan lang. Sasama akong ayusin yan. Sige, Pwede na ito. talaga po. Kailan ko po kaya pwedeng maging vice-presidente ng kumpanya? Vice-presidente? Bakit? Atat na atat ka na bang palitan kaming mag-ina? Hindi po ma, hindi po. Yun ang ibig kong sabihin. Sabi mo gusto mong maging vice-presidente. Nagkakandapuyat ako sa pakiusap kay Mama na ibigay sa iyo ang posisyong ito. Hindi ka pa rin ba kontento? Gusto ko ang buong kumpanya nyo. Ano? Pero wala na ring kwenta ngayon dahil sa nangyaring ito. Siguradong hindi ko na makukuha yon. Pero bago ako umalis ng bansa, dapat matapos na ang kasal na ito at makuha ko na ang mga ari-arian. Pirmahan mo na ito agad. Ano? Ibinigay mo talaga ang nianyan sa mga kamay ng Wuchi na walang hiyang lalaking yan. No? Talaga bang siniyan ay ibinigay mo sa hayop na si Wuchi sa walang hiyang iyon? Pasensya na po, Chairman. Hindi ko rin po alam na totoong nagbago na ng nararamdaman si Mandalawang Presidenteng Wu para kay Presidenteng He. Bilis, magmaneho ka na. Ang anak at apo ko, siguradong nasa panganib sila ngayon. Sorry po talaga, sorry po. Pirmahan mo na ito, bilis. Mama, tulungan mo ako. Ni Anian. Ni Anian. Ni Anian, okay ka lang ba? Ni Anian. Huwag kang mag-alala. Hahanap si Mama ng gamot. Anong nangyayari? Hindi siya mawawala dahil lang sa asma. Kung hindi naman pala mawawala. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin yan. Sabi ni Wuchi ayos lang siya. Kaya mamaya na natin ibigay ang gamot. Hindi pa naman huli. Hindi ba, Wuchi? Tama. Gawin natin ito. Pirmahan mo na ang kasunduan agad. Kapag nalipat na sa akin ang pera, ipapagamit ko agad sa ating mahal na anak ang gamot. Wuchi, napakasama mong tao. Pumirma ka na. Kung hindi, ikaw mismo ang dahilan kung bakit mawawala ang anak mo. Basta makuha ni Wuchi ang pera, itutuloy ko ang paggamit sa kaniya para sa pera. Sige. Pipirma ako. Napakahusay. Pagkapasok ng pera, lilipad agad ako papuntang abroad para magpakasaya sa karangyaan. Ibalik mo sa akin ang gamot. Nakuha ko ito dahil sa galing ko. Bakit ko naman ibibigay sa iyo? Nakuha ko ang gamot na ito dahil sa galing ko. Kaya bakit ko ito ibibigay sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Kung talagang gusto mo ito, edi ikaw mismo ang pumulot niyan. Ni Anian, kumapit ka lang. Bitawan mo ako. Kilin, maayos ka lang ba? Bilis. Bilis at pulutin mo ang gamot. Buti nga sa inyo. Kasalanan mo ito dahil noong nasa ibang bansa pa tayo, lagi mo akong nilalamangan sa lahat ng bagay. Kung gaano kakatingkad noon, ganito rin dapat kalala ang bagsak mo ngayon. Sa mundo ni Cheng Feifei, di ko hahayaan na may kahit sino ang mas hihigit pa sa akin. Wuchi, ang kasunduan sa diborsyo ay napirmahan na ngayon. Maaari mo na ba kaming paalisin? Tama. Kapag dumating na ang mga taong tinawag nila, walang sinuman sa atin ang makakatakas. Ang isang kasunduan sa diborsyo ay hindi sapat para masigurong ligtas tayo. Ni Anian, ayos ka na ba? Ni Anian. Masyado na itong natatagalan. Dalhin na siya sa ospital. Tara, bilis, tara na. Sandali lang. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Sabi. Kung gusto ninyong umalis, sige. Pero ngayon din ay maglipat ka ng pera sa akin pagkatapos ay tawagan mo ang nanay mo at sabihan siyang bawiin ang mga tauhan niya. Wuchi, wala kang hiyang hayop ka. Kapag hindi ka pa tumawag, ang buhay ng batang ito ay baka mawala na. Ikaw ang walang pagpapahalaga sa sarili mong buhay. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Assistant Zhang, bilis. Dalhin mo agad si Ni Anian sa ospital. Sino ba ang matandang ito? Wuchi, hahayaan mo na lang ba siya na paalisin ang batang ito? Matandang walang hiya, nagawa mo pa akong saktan? Bitawan mo ako. Sa bawat salitang sasabihin mo, isang sampal ang matatanggap mo. Ikaw. May sasabihin ka pa ba? Sino si Cheng Feifei? Ang matandang ito, parang pamilyar siya sa akin.
Iyon ang matandang lalaking bumubuhay kay Hilin. Sa tingin ko, nahuli na sila ng tunay na asawa. Naalala ko na, ikaw yung asawa ng matandang nasa ibang bansa na nagbibigay ng pera kay Hilin. Sinasadya mo ba talagang pumunta rito para turuan ng leksyon si Hilin? Wuchi, bakit mo ako sinasaktan? Anong ibig mong sabihin? Patawad po. Anong ibig mong sabihin? Nay, patawad po. Anong tinawag mo sa kanya? Nanay ko siya, ang chairperson ng Shanglin Group, at biyanan ni Wuchi. Ngayon alam mo na? Tapos na tayo? Tapos na talaga tayo nito. Fei, kung siya ang nanay ni Helene, sino yung matandang lalaki? Ako, hindi ko rin alam. Kung hindi ako nagkakamali, iyong lalaking nakilala mo sa abroad 3 taon na ang nakararaan, ay tatay ko siguro. Noon, nagkaroon lang kami ng maliit na hindi pagkakaunawaan ni Mama. At kinukumusta niya lang ako. Hindi ko akalaing pagkakamalan niyo kaming dalawa sa loob ng 3 taon. Madumi ang tingin ng mga taong madumi ang puso. Akala niyo ba talaga lalaking ng babae sa kanya ang tiyuhin niya? Tia, huwag mong hahayaang makawala ang mga masasamang taong ito. Mula nang lumaki ang anak ko, wala pang nangangahas na saktan siya, tapos ngayon ay lalaitin niyo lang siya ng ganito. Hawakan niyo sila. Kayong mga walang hiya, bugbugin niyo ang mga mukha niyan. Wala kaming kinalaman diyan. Lahat ng ito ay pakana ni Wuchi. Oo nga po, wala kaming kasalanan. Kung hindi namin sinunod si Wuchi, kami ang malalagot. Nay, huwag niyo po akong sisihin. Kasalanan po itong lahat ni Hilin. Ang ibig mo bang sabihin ay ang anak ko? Wuchi, sinasabi mo na kasalanan ko ang lahat? Kung ganoon ay ipaliwanag mo sa akin. Ako na biktima rito. Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Kung sana ay kanina pa sinabi mo na sa akin ang lugar ng date, mangyayari ba ang lahat ng gulong ito? Sinisisi mo ako dahil hindi ko sinabi sa iyo ang lugar ng date natin? Oo naman. At saka hiniram ko lang naman kanina ang bahay mo para sa birthday party ng isang kaibigan. Sino ang mag-aakala na napakadamot mo? Pumunta ka rito at sinira ang party? At isinama mo pa ang mama mo para ipagtanggol ka? Napakalaki ng disappointment ko sa iyo. Paano mo nagawang baluktutin ang katotohanan ng ganyan? Wala ka na ba talagang hiya? Basta mapatunayan kung wala akong sala. Ano naman kung mawalan ako ng hiya? Wuchi, kahit ano pang katuwiran ang gawin mo, hindi mo matatakasan ang ebidensyang ni-record ni Hilin sa loob. Ebidensya? Huwag kang magsinungaling. Malinaw na kayong magkapatid ang gumawa nito. Gusto nyo lang akong siraan. Ma, huwag na huwag po kayo dahil sa ayaw nyo sa akin dati ay makikipagtulungan sa kanila para pagbintangan ako. Sinasabi mo bang ang anak ko mismo ang sumira sa sarili niyang wedding anniversary? Oo, ganoon na nga po. Ma, pangaralan nyo po ng maigi si Hilin. Wuchi, nakuha ni Hilin ang ebidensya ng napakalinaw, lakas pa ng loob mong magsinungaling. Hindi ko sana pinayagan si Hilin na magpakasal sa walang hiyang katulad mo. Ma, patawad po. Dapat po ay narinig ko ang payo niyo noon. Hayaan mo na. Ang papeles ng diborsyo. Pumirma ka na rito, umalis kang walang kahit isang sentimo. Gusto mo akong paalisin ng walang dala? Ni isang kusing ay wala kang ibibigay sa akin? Hindi ako papayag. Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa akin? Siyempre may karapatan ako. Ito ang kapirmadong papel ng anak mo kanina. Malinaw ang nakasulat dito. Sa kaniya ang ampun niyang anak, pero sa akin ang lahat ng pera. Wuchi, bakit ka napakahangal? Ginamit mo ba ang utak mo para itago lang sa akin ang pambababae mo? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, walang kahit anong ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Hilin ngayon. Hindi ba, Tia? Matalino ka talaga. Kung kasing talino lang sana ni Hilin ang gaya mo, hindi sana siya naloko ng walang hiyang Wuchi na ito. Sa loob ng 3 taon. Ano? Hilin, nasaan ang pera mo? Bakit wala kang ari-arian sa pangalan mo? Ang pera ko? Hindi ba't kinuha mo ang lahat ng pera ko para lang buhayin si Cheng Fei? Tapos na ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng plano, sa huli ay wala rin pala kaming nakuha. Wuchi, kasalanan mo itong lalaki ka na palamunin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami mararanas ng ganitong kamalasan ngayon. Isang karangalan na nagustuhan ka ni Presidenteng He, dapat kang magpasalamat. Wala kang kwentang mahirap, napakawalang hiya mo.
Nakakadiri ka. Pati na rin si Cheng Fei-Fei. Nagsabwatan kayong dalawa sa kasamaan. Dinamay niyo pa kami. Chairwoman He, dapat mong siguraduhin na ang dalawang ito ay maipakulong at hayaan silang mabulok doon. At huwag na kailanman makalabas pa. Tumahimik kayong lahat. Magkakasabwat din kayo. Walang makakatakas sa inyo. Wuchi, kahit gaano pa kabilis ang mga plano mo, mas mabilis pa rin ang paglipat ko ng mga ari-arian. Habang papunta rito kanina, nailipat ko na ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Hilin sa sarili kong pangalan. Kahit maghabol ka pa sa korte para sa diborsyo, wala kang makukuhang kahit isang kusing. Hindi lang iyon, dahil sa pambababae mo habang kasal kayo, at sa tangkang pananakit sa anak ko, habang buhay kang magbabayad sa kulungan. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng makulong. May paraan pa sigurado? Ikaw na matandang bruha, tapusin na kita. Matandang walang hiya, mawala ka na. Bitiwan mo ako. Ayos lang po ba kayo, Tia? Wuchi, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang manakit sa harap ng maraming tao. Naging ganito ako ngayon dahil sa kanya. Simula pa noon, minamaliit na niya ako. Kasalanan mo itong lahat. Wala ka na talagang pag-asa. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang galit mo sa akin, na noong una ay plano ko pang ibigay sa iyo ang pamamahala sa kumpanya. Isipin mo na lang na hindi iyon nangyari kailanman. Gusto mong ibigay ang kumpanya sa akin? Dati pa iyon. Pero ngayon, Mula nang pumasok ako sa pamilyang ito, hindi mo man lang ako tiningnan ng maayos. Napakaraming proyekto ang ginawa ko, pero minaliit mo lang ang lahat ng iyon. Gusto mo talagang ibigay ang kumpanya sa akin? Magkakaroon ka ba ng ganoong kabuting loob? Gusto lang ni Mama na matapos mo ang proyekto ng mag-isa sa lalong madaling panahon. Isipin mo nang mabuti. Kung wala ang paggabay ni Mama sa iyo, sa tingin mo ba ay tatagal ka sa posisyon ng vice-presidente? hindi ko akalain na wala ka talagang utang na loob. Parang itinapon ko lang sa wala ang aking kabutihang loob. Ma, patawad po. Nagkamali ako. Nabigla lang ako kanina. Patawarin niyo po ako kahit minsan lang. Pangako, magiging tapat na ako sa kumpanya. Ayos lang po ba? Sige na po. Mahal, tulungan mo akong makiusap kay Mama. Sige na. Maraming taon na akong nagsasanay sa kumpanya. Gagawin ko ang lahat para mapagsilbihan ang kumpanya. Nandidiri ako sa'yo. Siya ang may kasalanan ng lahat. Inakit niya ako. Cheng Fei-Fei, dahil ito sa'yo, pagbabayarin kita. Cheng Fei-Fei, dahil sa iyo ang lahat at dapat kang pagbayarin. Bitawan mo ako. Noong una, ikaw ang humahabol sa akin. Ngayon ay ganito na ang trato mo sa akin. Sasaktan kita ng husto. Dahil dyan, kunin niyo silang dalawa at dalhin sila sa presinto. Parusahan sila ng naayon sa batas at ikulong kung ilang taon ang dapat. Cheng Fei-Fei, ihahanda namin ang pagtanggap sa iyo sa kulungan. Masamang babae ka, hinding-hindi kita palalampasin. Wuchi, wag mo ring isiping makakatakas ka, hinding-hindi ka papatawarin ng asawa mo. Paamuhin muna natin si Helen sa akin pagkatapos ay ililigtas kita. Ikaw. Asawa ko, nakikita mo naman? Ikaw ang tanging mahal ko at isang pagkakamali lang siya. Pagkakamali? Ikaw ang tunay kong mahal? Aksidente lang siya. Hindi ba nangako na ako sa iyo? Ganito, pakakasalan kita sa katapusan ng taon, okay ba iyon? Iyan din ang sinabi mo kay Cheng Fei-Fei. Huwag ka nang magpanggap. Kung gusto mo talagang magbagong buhay, pumunta ka sa kulungan at doon ka mag-aral kung paano maging mabuting tao. Mahal ko, hindi ako pwedeng makulong. Pag nakulong ako, tapos na ang buhay ko. Huwag mo po akong hayaang makulong. Assistant Zhang, kumusta na si ni Anian? Sabi po ng doktor ay masyadong natagalan. Kailangan maoperahan agad at kailangan din ng dugo. Ano? Kailangan na naman ng dugo? Ang dugo ko na lang po ang gamitin nyo. Hindi ba palaging kay ni Anian ang dugo ko na ginagamit nyo? No? Isasalinan na naman siya ng dugo? Ibigay mo ang sa akin, mahal ko. Hindi ba si ni Anian ay sa akin din kumukuha ng dugo? Doktor, kumusta po ang lagay? Ang inyo pong anak sa operasyong ito ay kailangan ng pagsasali ng dugo. Kaya lang, ang blood type niya ay napakabihirang RH0. At sa ngayon ay naghahanap pa kami ng taong tugma ang dugo sa kanya. Huwag na kayong maghanap pa. Ako mismo, gamitin nyo na lang ang dugo ko. Mahal ko, si Nian ay ang iyong pinakamahalagang anak. Narito lang ako lagi. Huwag kang mag-alala.
Mayroon ako. Sa akin na ang kunin nyo. Sabi po ng doktor ay malaking volume ng dugo ang kailangan. Maaaring hindi sapat ang mula kay mandalawang Presidenteng Wu. Nandito rin ako. Pareho rin kami ng blood type. Pati rin ikaw. Presidenteng He, hindi maganda ang lagay ni Nian yan. Minamadali na po tayo ng doktor. Sige. Tara na. Doktor, pakiusap. Gawin niyo na agad ang operasyon sa anak ko. Ang ngayon din. Gamitin niyo na ang dugo nilang dalawa. Sige po, ihahanda na namin agad ang operasyon. Wala naman akong sinabing ibibigay ko na agad ang dugo ko. Anong ibig mong sabihin? Pirmahan mo ang waiver na ito at agad kong bibigyan ng dugo ang anak mo. Nasa loob nito ang mga detalye ng aming mga kakailanganin ngayong araw. Kailangan mong pumayag na pagkatapos nito ay hindi mo kami idedemanda at bigyan kami ng $500 milyong bawat isa tapos ay paalisin mo kami ng bansa. Pananamantala ito. Dapat unahin muna ang sariling kapakanan. Walang oras ang anak mo para maghintay habang nakikipagtalo ka sa amin. Pumirma ka na. $1 bilyong lang to. Hindi ba mahal na mahal mo ang anak mo? Kapag hindi ka pumirma, ikaw mismo ang dahilan kung bakit mawawala siya. Alam ko namang papayag ka. Kapag nakuha ko na ang pera at nakapag-abroad para magpakasaya, mula ngayon ay wala na talagang makakapigil sa akin. Napakagaling. $500 milyong. Sapat na yan para gawin ko ang kahit ano. Kahit wala si Wuchi ay balewala sa akin. Buisit, masyadong maliit ang hiningi kong pera kanina at ang nangyari sa akin. Dapat humingi ako sa kanya ng $2 bilyong. Mahal, kumusta ka na? Nabalitaan ko na naman na nagbigay ka ng gamit. Sobrang nag-alala ako. Kasalanan nito ni Hilin, nagampun siya ng batang pabigat. 3 taon na at 3 beses nang naoperahan pero hindi pa rin magaling. Ang lakas ko parang unti-unting nauubos dahil sa kanya. Sekretarya ko ba iyon? Sobrang lapit nila sa isa't isa. Huwag mong sabihing niloloko ako ni Wuchi. At hindi lang si Cheng Fei-Fei ang babae niya. Masakit ba? Masakit sa puso na makita kang ganyan. Talaga naman itong si Presidenteng He. Hindi na nga siya magkaanak at hindi pa nakontento, nag-ampun pa siya ng may sakit. Kaya tuloy pa ulit-ulit ka na nadadamay rito. Matapos ang maraming taon ng galit, bago ako umalis ng bansa, kailangang bigyan ko ng leksyon si Hilin. Tara na, layuan na natin ang batang pabigat na yan. Gia, tulungan mo ako. Sana man. Gusto kong si Hilin ay tuluyang masira ang dangal. Ihalo mo ito sa iinumin niya. Gusto mo ba siyang lasingin at patulugin? At kapag nangyari iyon, hahanap ako ng maraming lalaki na pupunta rito. Mayroon akong isang kaibigang vlogger na may 10 milyong followers. Papapuntahin ko siya para mag-livestream. Gusto kong makita si Hilin sa Hai Cheng na tuluyang masisira ang reputasyon at hindi na makakaharap pa sa mga tao. Wu. Ano ang ginagawa mo? Gusto kong mabulok sa kulungan ang lalaking iyon na si Wuchi. Tingnan mo muna ito. Eto tingnan mo. Kapag nakuha ko na ang pera, pupunta na tayo sa ibang bansa. Pinapautos ni Wuchi na sirain ko ang pangalan ng Hilin na iyon at kailangan ko ang tulong mo. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Sa loob ng maraming taon, marami kang nakuha mula sa lalaking si Wuchi na binigay mo rin sa akin. Siya naman, hanggang ngayon ay wala siyang alam na ang pamilya ko ay na-engage na sa iyo. Binalak ko sanang makisama sa kanya ng 1 pang taon bago tumigil, pero hindi ko akalain na may asawa na pala siya at nahuli pa kami ng asawa niya. O di ba mas maganda ang ganon? Sa susunod, tayong dalawa ay magsasaya na at mamumuhay ng malaya sa ibang bansa. Sino ang mag-aakala na si Cheng Fei-Fei ay mayroon pa palang engaged na boyfriend? At hindi pa alam iyan ni Wuchi, kilala mo siyang ma-pride. Kung malalaman niya na niloloko na pala siya sa loob ng 3 taon, tiyak na hindi niya mapapalampas ito. Pareho lang silang masama. Dahil atat na atat silang sirain ang dangal ko, gagamitin ko ang plano nila laban sa kanila. Hahayaan ko silang mag-away-away. Sabi ni Wuchi magkakabisa agad ang gamot na ito kapag nainom na. Kaya dapat gumawa agad ako ng paraan para mainom ito ni Helen.
Mga kasama, titira na ako sa ibang bansa. Pero bago ako umalis ay mayroon muna akong ibubunyag na malaking sikreto. Huwag mong sabihin hindi mo kinamumuhian si Helen? Paano namang hindi? Bakit nasa kanya na ang lahat? At lagi siyang mas magaling kaysa sa akin. Gusto ko na siyang tapusin ngayon din. Mabuti. Bago ka umalis ng bansa, gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Ano ang gagawin natin? Kung kailangan mo ako, handa akong tumulong sa iyo. Ang CEO ng Shanglin Group na si Hilin ay nagtataksil pala. Ang asawa niya sa loob ng 3 taon na si Wuchi ay mabuti kong kaibigan at naaawa talaga ako sa kanya. Hindi ko akalain na ang Hilin na ito ay gagamitin ang kanyang yaman para paglaruan ang nararamdaman ni Wuchi sa loob ng 3 taon. Mga kasama, huwag kayong aalis. Ipapakita ko sa inyo ngayon din ang ebidensya. Tara. Presidenteng He, uminom ka muna ng tubig. Hindi ka talaga nagbabago bilang assistant ko. Alam mo talaga kapag nauuhaw ako. Nainom niya ng ganoon kadali. Napakadali lang talagang gawin. Mga kasama, huwag ninyong kalimutang kumuha ng litrato at video. Dapat nating hiyain ang walang hiyang si Hilin at ang lalaking kasama niya para hindi na sila makapagmataas kailanman. Bakit? Bakit kayong tatlo? Hilin, Cheng Fei, anong ginagawa mo sa bahay ko? ako. Siguro ay pumasok ka dito para magnakaw? Magnanakaw? Dali, ipakita natin ito sa mga netizens. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa nyo? Ano bang ginagawa mo? Dali, patingin kami. Kung ano ang nakatago sa ilalim ng kumot na iyan. Oh, nandito ka pala para makipagkita sa lalaki. Matindi pala ang laro mo. Amo? Mga viewers, tingnan nyo po. May 4 na madiduming tao na walang kahihiyan ang pumasok sa bahay namin. Sila. Ginagawa talaga nila ito sa mismong kama ko. Pinsang, pakisunog na ang bahay na ito. Ayoko na rito. Hindi na rito matitirahan. Huwag nyo nang i-video. Huwag nyo nang i-broadcast. Aray ko po. Ano ba? Anong ginagawa nyo? Anong gagawin ko ngayon? Palpak ang plano. Lalo lang napahamak. Hayaan mo na ang kahihiyan ni Wuchi, pati ang boyfriend ko nadamay na rin. Pinsang, buhusan mo ng tubig ang mga madiduming taong ito para magising. Tutal wala na rin naman silang pag-asa. Mabuting tumakas na tayo agad. Kakaabot mo lang ng $500 milyong kaninang umaga. Tapos ngayong gabi ay iiwan mo na ang 2 mong lalaki para mag-abroad? Anong? Anong mga lalaki ba ang sinasabi mo? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Anong nangyayari? Hindi ba't sinabihan kitang painumin siya ng gamot? Ako. May inihalo ka sa tubig ko? Hindi ba? Gia, ang tagal nating hindi nagkita. Lalong naging matapang ang loob mo? Ikaw ang pinsan ni Hilin? Eksakto. At ikaw ang susunod na mananagot sa akin. Hindi mo ininom ang tubig? Ito ang inihanda mo para sa akin. Kaya syempre hindi ko inubos kahit isang patak. Itinira ko talaga itong lahat para sa iyo. Mga tao, hulihin siya. Hindi ba't gusto mo ang asawa ko? Ngayon, tutuparin ko ang hiling mo. Hihintayin na lang natin si Wuchi. Ang lahat ng taong nanakit sa akin, hinding-hindi makakatakas. Bitawan niyo ako. Bakit niyo ako hinuhuli? Matagal na kaming hiwalay ni Hilin? Bakit niyo pa ako dinala rito sa bahay? Kailangan ko pang sumakay ng eroplano pa abroad. Bakit ba nagmamadali ka? Hilin! Tingnan mo ang kama.
Kilala mo ba ang dalawang taong iyon? Bakit nandyan sa kama mo si Gia Gia? Dahil gusto ka niya? At may hinalo ako sa iniinom niya. At kinuha pa kita mula sa airport pabalik dito. Hindi kita maintindihan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitawan mo ako. Mahuhuli na ako sa flight ko. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka? Tingnan mong mabuti, yung lalaking iyon sa kama. Kilala mo ba kung sino siya? Hindi ba't siya ang nakuha ni Feifei, ang lalaking nakatakdang hamakin ka? Hindi ko siya kilala. Kay Cheng Feifei siya. Bakit mo ba siya pinatulog? Hindi ko pa nga nasasabi sa kanya na siya ang boyfriend ni Cheng Feifei. Ay nako, sabay-sabay nating bayaran ang mga atraso mo. Ilagay siya sa kama. Kaya alam mo na pala ang lahat? Alam ko ang lahat. Nakalimutan kong sabihin sa iyo kanina, ang lalaking nasa tabi mo, siya ang nakarelasyon ni Cheng Feifei sa loob ng 3 taon. Cheng Feifei? May boyfriend ka na pala? Naku, pareho lang kayong dalawa ni Cheng Feifei. Anong karapatan mong questionin siya? Saka, iyong Liu Jia na kasama mo, hindi ba't siya ang babaeng ipinalit mo patalikod kay Cheng Feifei? Sapat nang niloko mo ako ng isang beses, pero may pangatlong babae pa pala. Palalagpasin ko na niloko mo ako ng isang beses, pero may pangatlo pang babae. Ano bang pakialam mo? Sinasabi ko sa iyo, niloko kita kasama si Hilin at hindi lang si Gia Gia ang kabit ko. Marami pa ako niyan sa likod ko. Uchi, sinabi mo sa akin na ako lang ang tanging mahal mo, di ba? Ang kaibigan mo bang may milyong follower ay isa mo pang kabit? Tapos ka na sa akin, walang hiya ka. Bitiwan mo ako. Anong pag-ibig? Malaking halaga na ang binibigay ko sa iyo. Kulang pa ba iyan? Hindi maaari. Sabi mo, pagkatapos ninyong maghiwalay ni Helen ay pakakasalan mo ako. Bakit ka nakikipaglandian? Sa iba ng lingid sa kaalaman ko? Uchi, walang hiya ka. 3 taon mo na akong niloloko. Hindi pwedeng ganoon lang. Dapat mong ibigay ang isa pang 500 milyong dolyar para sa perwisyo mo sa akin. Walang hiya ka. Kung manloloko lang naman, ikaw ang una, Cheng Feifei. Hindi ko alam na matagal ka na palang may boyfriend. May boyfriend ka na pero nilalapitan mo pa ako? O sige. Engganyado na silang dalawa. At sa katapusan ng taon ay magpapakasal na sila. Cheng Feifei, wala ka talagang kahihiyan. Noong magkasama tayo, alam ba iyon ang boyfriend mo? Siyempre naman, alam ko. Wala namang batang nabuo. Matagal na naming napagkasunduan ito. Niloko ka namin para sa pera sa loob ng 3 taon. Kapag nakalikom na kami ng 100 milyong dolyar, titigil na kami. Wuchi, ano pang irereklamo mo riyan? Kinuha niya ang pera mo. Pero di ba kinuha mo rin ang perang iyan sa akin sa paraang panloloko? Naku, asawa ko. Patawarin mo na ako. Ibigay mo lang sa akin ang pera at lilipad ako patungong ibang bansa. Nangangako ako na simula ngayon ay hindi na ako magpapakita sa iyo, okay? Asawa ko, ano? Patawarin mo na ako. Ibigay mo sa akin ang pera at aalis na ako papuntang ibang bansa. Pangako, mula ngayon sa harap mo ay maglalaho na ako, okay? Umalis ka riyan. At isa pa, ang nangyari ngayon, lahat ng ito ay si Wuchi, ang gustong menjebak sa iyo. Wala akong kinalaman dito. Kung may sisisihin ka, siya iyon. Pagkaalis namin ng boyfriend ko papuntang ibang bansa, hinding-hindi na kami mang-iistorbo sa iyo. Tumabi ka, sabi. Presidenteng He, wala na rin akong mukhang iharap para maging sekretarya mo. Bukas na bukas pupunta ako sa HR para mag-resign. Sige, mabuti iyan. Pero tumawag na ako ng pulis. Anong gagawin natin? Nako, heto na ang mga pulis. Huwag na nating sayangin ang oras ng mga autoridad. Ang dapat pumasok sa loob ay magpakabait para mabawasan ang sentensya kapag maayos ang ugali. Galingan nyo! Lumabas kayo ng maaga, ha? Narito na ang mga pulis. Tapos na. Tapos na ang lahat. Asawa ko, nitong nakaraang taon, bawat sandali ay iniisip kita at sinian niya. Huwag mo akong tawaging ganyan. Matagal na tayong hiwalay. Nandidiri ako. Matagal na ring panahon ang lumipas. Huwag na nating pag-usapan ng mga hindi magandang alaala, pwede ba? Bakit mo ba ako pinapunta rito? Ano ba ang kailangan mo? Wala naman. Wala namang masyadong dahilan.
Masyado lang matagal na hindi mo isinasama si Nian Nian para makita ako. Miss na miss ko na kayo. Nakalimutan mo bang araw ito ng anibersaryo ng pagkakaampon kay Nian Nian? Dati, noong buo pa ang pamilya natin, taon-taon nating ipinagdiriwang ang araw na ito. Kung wala kang mahalagang sasabihin, babalik na ako sa kumpanya para magtrabaho. Asawa ko, may malala akong sakit. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Pinapunta kita rito dahil gusto kitang makita sa huling pagkakataon. Hindi kita niloloko. Pinapunta kita rito dahil gusto ko lang makita ka sa huling pagkakataon. Ngayong nakita mo na ako, kailan ka mawawala? Asawa ko, bakit ka ba ganyan kalupit sa akin? Sa totoo lang, ngayong oras na ito, gusto ko sanang humiram ng pera para sa operasyon ko. Sabi ng doktor, kailangan ko ng $1,000,000 para sa operasyon dahil kung hindi ay hindi ako gagaling. Binawi mo na sa akin ang lahat ng pera ko. Ngayon wala na akong kahit isang kusing. Hihintayin ko na lang bang matapos ang buhay ko? Anong ibig mong sabihing pera mo? Noong wala ka pang kahit ano, namasukan ka lang sa pamilya namin bilang manugang, mahigit $100,000,000 ang ginastos mo sa pangangabit habang kasal pa tayo. Ngayong divorce na tayo, ay hindi ba nararapat lang na umalis kang walang dala? Hindi, sandali lang. Mabait pa nga ako na hindi kita pinabayad sa mga utang mo. Tadhana mo na, kung magkasakit ka, kasalanan mo yan dahil hindi ka nag-iingat sa sarili mo noon. Wala na akong sasabihin pa sa iyo. Kapag wala ka na, hahahanapan kita ng maayos na huling hantungan bilang kabayaran na rin. Sa tagal nating nagsama. Sandali, asawa ko, maghintay ka. Asawa ko, huwag ka namang umalis. Paano na ako kung mawawala ka? Wala na akong pera, asawa ko. Kay tagal na nung huli, anak, hindi mo ba naisip na humanap ulit ng iba? 10 na taon na simula nung mag-divorce kayo ni Papa, pero hindi ko rin naman kayo nakitang humanap ng iba. Para sa akin kasi. Ay mali, hindi mo naman siguro mahal pa rin ang walang hiyang si Wuchi, hindi ba? Siya? 2 taon na simula nung wala na siya. Wala na? Dahil sa isang malubhang sakit. Pati si Cheng Feifei, noong nakaraang taon, hindi ko alam ang dahilan pero pumanaw na rin. Nag-ayos na ako ng tao para ihanap sila ng maayos na paglilibingan. Hay! Ay nako, wag na natin isipin ang mga malungkot na bagay. Ang iyong anak naman ay hindi naman kailangang humanap ng lalaki para lang makapag-asawa. Tingnan niyo po ako ngayon, mayaman at may magandang career at mayroon pang isang malusog na nanay na sumusuporta sa akin. At ang sakit ni Nian Nian, sa wakas ay gumaling na rin. Ang ating buhay ngayon ay puno na ng kasiyahan. Tama po. Napakahusay na ng ating buhay. Tagay para sa magandang buhay.